Invincible Divine Sword Chapter 881 hanggang 870. Yang Xiaotian, hindi ko inaasahan na maglalakas loob kang hamanin ako. Malungkot ang mukha ni Lin Wei. Kung si Yang Xiaotian ay nakapatay ng napakaraming disipulo ng Silver Sky Blood Demon Clan sa lihim na kaharian, si Lin Wei ay magkakaroon sana ng intensyong pumatay kay Yang Xiaotian, ngunit ngayon, mayroon siyang higit pa sa pagpatay kay Yang Xiaotian. Ang kanyang pagkamuhi kay Yang Xiaotian ay mas malakas kaysa sa kanyang hangarin na pumatay. 2 taon na ang nakalipas, sinabi ko na puputulan ko ang iyong ulo at ipapakain sa mga aso. Sabi ni Yang Xiaotian. Putulin ang iyong ulo at pakainin ito sa mga aso. Lahat ng mga disipulo ng langit at lupang Divine Palace ay may kakaibang mukha. Maging ang nakatatandang Zhang Jingji ay may kakaibang mukha. Tumawa ng malakas si Lin Wei, isang tawa ng matinding galit, okay. Gusto kong makita kung paano mo, isang first level God Lord, putulin ang ulo ko at pakainin ito sa mga aso. Ang buong katawan ni Lin Wei ay puno ng pagpatay na layunin, at ang kapangyarihan ng God King Realm ay galit na hinimok. Isang napakalakas na puwersa ang patuloy na umaagos mula sa kanyang katawan, at pagkatapos, patong-patong ng madilim na banal na liwanag ay patuloy na tumaas mula sa kanyang katawan. Si Lin Wei ang nagudyok sa kapangyarihan ng kanyang madilim na banal na katawan. At sabay-sabay niyang isinaaktibo ang kanyang 4 na madilim na banal na katawan. Halata na galit siya at hindi na inilaan ang kanyang lakas. Gusto niyang pahirapan hanggang mamatay si Yang Xiaotian. Sa ilalim ng buong puwersa ni Lin Wei, ang kapangyarihan ng kanyang 4 na madilim na banal na katawan ay parang 4 na madilim na dagat, patuloy na umaalon, sinusubukang ilubog ang buong bundok. Ang langit na malinaw lang ay nahulog sa dilim. Hinawakan ni Lin Wei ang Blood Demon Sword sa kanyang kamay, at ang sword energy sa kanyang katawan ay lumundag. Isa-isa, ang pinakamalakas na sword domain ay na-activate. Pinigilan ng kapangyarihan ng siyam na pinakamalakas na sword domain ang maraming disipulo ng inner sect ng God King Realm para ma-suffocate. Kahit na ang mga disipulo ng God King Realm ng ika-5 at ika-6 na antas ay natakot. Masyadong malakas ang aura ni Lin Wei. Bagamat siya ay nasa tuktok lamang ng huling ika-4 na antas ng Hari ng Diyos, sa kapangyarihan ng kanyang 4 na maalamat na banal na katawan at siyam na pinakamalakas na sakop ng espada, ang kanyang aura ay napakalakas na nadaig nito ang ika-5 at maging ang ika-6 na antas ng Hari ng Diyos. At ito ang kapangyarihan ni Lin Wei nang hindi isinaaktibo ang Chaos Godhead. Si Lin Wei ay nakatayo roon, tulad ng isang demonyong Diyos na lumalabas sa kadiliman, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng dugong pulang ilaw. Yang Xiaotian, kahit na ang iyong talento ay kamangha-mangha, hindi ito nangangahulugan na ikaw lamang ang may kamangha-manghang talento. Ngayon, ipakikita ko sa iyo kung ano ang kamangha-manghang talento. Pagkatapos niyang magsalita, isang malaking batas ang lumipad sa kanyang katawan. Ang batas na ito ay talagang 1 milya ang lapad. Tulad ng isang puno na sumusuporta sa langit, ito ay nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. Ito ay may tatak ng Chaos Rune, at ang magulong enerhiya ay kumalat sa buong mundo. Nanginginig ang espasyo, enerhiya ng kaguluhan. Ito ang batas ng kaguluhan, isang hindi pa nagagawang batas ng kaguluhan. Hindi lamang nilinang ni Lin Wei ang kaguluhang Diyos, kundi nilinang din ang batas ng kaguluhan. Ang mga disipulo at elder ng Heaven and Earth God's Mansion ay nagulat lahat. Ang batas ng kaguluhan, tulad ng Chaos Godhead, ay hindi kailanman lumitaw sa God's domain dati. At ngayon, nilinang ni Lin Wei ang batas ng kaguluhan, na nagpapasaya at nabigla sa lahat. Ang ninuno ng higanteng unggoy, si Bai Liu, ay hindi maiwasang matuwa, Chaos Law. Si Lin Wei ay talagang isang henyo sa aking divine domain. Una ito ay Chaos Godhead, at ngayon ito ay Chaos Law. Mahusay. Si Lin Wei ay talagang isang henyo sa aking divine domain. Tuwang-tuwa rin ang ninuno ng Shokang Sword Sect, si Wu Yin. Maging ang Supreme Kangzo Jiaoming ay nagulat nang makita ang Chaos Law ni Lin Wei. Tiningnan ng Lord of Heaven and Earth ang Chaos Law ni Lin Wei at tumango bilang papuri, hindi ko inaasahan na hindi lang nilinang ni Lin Wei ang Chaos Godhead, kundi pati na rin ang Chaos Law. Napakagaling. Pero hindi ko alam kung ilang Chaos Law ang nalinang niya. Para bang kinukumpirma ang mga salita ng Panginoon ng langit at lupa, sunod-sunod na Chaos Law ang lumipad palabas sa katawan ni Lin Wei. Di nagtagal, umabot ito ng 1 milyon. 1 milyong Chaos Laws, na nagbubuga ng Chaos Chi, ang Chaos Chi ay parang marahas na dagat, na sumisira sa mundo. Maraming mga disipulo ng Divine Domain of Heaven and Earth ang maaaring maglinang ng 1 milyong batas, na napakabihirang, ngunit ang mga Chaos Laws ni Lin Wei ay patuloy na lumilipad. Sa wakas, 2 milyon. 2 milyong Chaos Laws ang lumipad. 2 milyong Chaos Laws ang parang Chaos Dragons na nakapaligid sa kanyang katawan, na tumatakip sa langit at araw, at tumatakip sa kalangitan. Nagsimulang mag-crack ang arena nang mag-vibrate.
Ang arena na ito ay napakahirap at napaglabanan ang kapangyarihan ng kompetisyon ng mga panlabas na disipulo sa hindi mabilang na mga taon ng walang pinsala. Ngayon, hindi nito nakayanan ang kapangyarihan ng Chaos Laws ni Lin Wei at nagsimulang pumutok. Nakatayo doon si Lin Wei na parang Diyos ng madilim na kaguluhan. 2 milyong Chaos Laws. Ang mga disipulo ng Heaven and Earth Divine Palace ay tumingin sa Chaos Laws na pumuno sa langit at sa lupa sa takot. Ang 1 milyong Chaos Laws ay kamangha-mangha na, pabayaan ang 2 milyong Chaos Laws. Ang kapangyarihan ng 2 milyong Chaos Laws ay higit sa 2 beses kaysa sa 1 milyong batas. 2 milyong Chaos Laws. Nagulat din ang mga ninuno. Tiningnan ng Lord of Heaven and Earth ang 2 milyong Chaos Laws ni Lin Wei at kailangang aminin na si Lin Wei ay napakatalino. Sa pagtingin sa 2 milyong Chaos Laws na sumasakop sa kalangitan sa paligid ni Lin Wei, Huang Yan, ang ikapitong prinsesa ng Eternal Divine Kingdom, hindi maiwasan ni Hong Feng at ng iba pa ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Malakas siyang Xiaotian, ngunit may 2 milyong Chaos Laws si Lin Wei. Kahit na siyang Xiaotian ay may 4 na divine body na lumalaban sa langit, 9 na malalakas na sword-filled, 15 mixed primordial destinies at 15 primordial holy fruits, at nabuksan ang lahat ng mutated na divine veins, hindi niya mapipigilan si Lin Wei sa oras na ito. Kung tutusin, masyadong malaki ang realm difference ni Yang Xiaotian at Lin Wei. Sa labanang ito, mananalo ba si Yang Xiaotian, o mananalo si Lin Wei? Si Lin Wei ay nagal-inang ng 2 milyong Chaos Laws, tiyak na matatalo si Yang Xiaotian. Masyadong malaki ang realm difference. Tinalakay ang ilang disipulo ng Tiandi God Mansion. Noong una, naramdaman ng lahat na si Yang Xiaotian ay maaari pa ring makipaglaban kay Lin Wei, ngunit ngayon ay nakikita na niya ang 2 milyong batas ng kaguluhan ni Lin Wei, at lahat ay umiiling. Naramdaman ni Lin Wei ang kapangyarihan ng kaguluhan sa buong katawan niya, at tumingin kay Yang Xiaotian ng mataas. Yang Xiaotian, hindi ko inaasahan, nilinang ko ang batas ng kaguluhan, at ito ay 2 milyong batas ng kaguluhan. Ngayon, hindi ko ginagamit ang magulong God Greed, at madali kitang makurot hanggang mamatay. Sinulyapan ni Yang Xiaotian ang batas ng kaguluhan na tumatakip sa langit ni Lin Wei, at walang pakialam na sinabi, hindi ko talaga inaasahan na mahina ang iyong batas ng kaguluhan. Hindi ko ini-expect na may ganito pa palang magulong batas sa mundo. Sa tingin mo ba talagang hindi ito magagapi? Sa sandaling sinabi ni Yang Xiaotian, ang lahat ay nagkakagulo. Si Zhao Ming, ang Supreme Blood Supreme, ay hindi rin makapagsalita. Si Lin Wei ay napakalakas at hindi magagapi na batas ng kaguluhan, at sinabing mahinang manok ni Yang Xiaotian. Ang nangingibabaw sa mundo ay isang ngiti. Talagang gusto niya ang batang ito. Narinig ni Lin Wei ang mga salita ng galit at biglang kumaway kay Yang Xiaotian, okay. Ngayon papatayin kita ng batas ng kaguluhan sa mahinang manok sa iyong bibig. Itinulak ng kanyang buong pagsisikap, ang larangan ng 9 na pangunahing espada, ang mga batas ng 2 milyong kaguluhan, ang 4 na maalamat na Diyos, at ang kapangyarihan ng 4 na taluktok ng Diyos ay lumabas mula sa Diyos na espada nito, na walang karibal na momentum. Pagpatay kay Yang Xiaotian. Ang panginginig ng boses sa espasyo ay abnormal. Sa pagtingin sa kapangyarihan ng espada ni Lin Wei, sinabi ni Yang Xiaotian, ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang kaguluhan. Ano ang Chaos Law? Nang marinig ang mga salita ni Yang Xiaotian, tila nakarinig si Lin Wei ng isang malaking biro. Magsasalita na sana siya, ngunit biglang, ang mundo ay nanginig ng husto, at ang daloy ng hangin sa kalawakan ay kumukulo. Isang nakakatakot na hininga at kapangyarihan ang lumabas sa katawan ni Yang Xiaotian. Nakita ko ang isang Chaos Law na parang isang higanteng haligi na lumilipad palabas sa katawan ni Yang Xiaotian. Nang ang Chaos Law na ito ay lumipad palabas sa katawan ni Yang Xiaotian, ang mundo ay kumurap saglit, at ang 2 milyong Chaos Laws ni Lin Wei ay talagang nanginginig. Ang Chaos Law na ito ay nagpalabas ng walang katapusang Chaos Chi. Sa Chaos Law, nakaukit ang siksik na Chaos Runes. Kung ikukumpara sa Chaos Chi ng Chaos Law ni Yang Xiaotian, ang Chaos Chi ng Chaos Law ni Lin Wei ay napakanipis. Kahit na ang Chaos Law ni Lin Wei ay mayroon ding Chaos Runes, ang Chaos Runes ay kalat-kalat, tulad ng ilang buhok sa isang kalbo na ulo, habang ang Chaos Runes sa Yang Xiaotian's Chaos Law ay higit pa sa buhok, sila ay simpleng makakapal na kagubatan. Ang Chaos Law ni Yang Xiaotian ay nasa pagitan ng langit at lupa, at ito ay higit pa sa hindi magagapi sa mundo. Napatingin ang lahat sa Chaos Law ni Yang Xiaotian at natigilan. Ito, napakalaking Chaos Law. Anong klaseng Chaos Law ito? Paano ito magiging napakalaki? Paano magkakaroon ng batas para sa unang antas ng Diyos Panginoon? Hindi ba maaaring linangin ng huli na rurok ng ika-10 antas ng Diyos Panginoon ang batas? Maging ang mga ninuno na nabigla lang sa Chaos Law ni Lin Wei ay natulala. Napakalaki ng Chaos Law ni Lin Wei, ngunit kumpara sa kasalukuyang Chaos Law ni Yang Xiaotian, ito ay talagang mahina.
Napakaliit. Napakaliit. Sabay-sabay na tumingin ang lahat sa ilalim ni Lin Wei. Tiningnan ng Lord of Heaven and Earth ang Chaos Law ni Yang Xiaotian at natigilan din. Siya rin ay isang tao na nakakita ng Chaos Law, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoon kalaki. Ito pa rin ba ang Chaos Law? Pwede kaya, nang maisip ito ng Panginoon ng langit at lupa, ang pusong nananahimik sa loob ng hindi mabilang na mga taon sa wakas ay nagsimulang dumagsa sa matagal ng nawawalang pintig at pananabik. Yang Xiaotian, kahit nanilinang mo ang Chaos Law, hindi mahalaga, isa lang. Mabangis at baliw ang mukha ni Lin Wei. Muli niyang pinalakas ang kanyang lakas, at ang espada sa kanyang kamay ay bumaril gamit ang liwanag ng espada, na para bang tumatagos sa langit. Habang siya ay baliw na nagpapalakas ng kanyang lakas, nakita niya na ang isang Chaos Law ay patuloy na lumilipad palabas sa katawan ni Yang Xiaotian, at ang bawat Chaos Law ay kasing laki ng una. Ang bawat isa ay parang isang higanteng haligi tulad ng una. Ang bawat isa ay naglabas ng walang katapusang Chaos Chi. Ang bawat Chaos Rune ay parang isang masukal na kagubatan. Tulad ng isang rocket launcher, sa isang kisap mata, 1.2 milyong Chaos King Laws ang pumailan lang sa kalangitan. Ang kapangyarihan ng 1.2 milyong Chaos King Laws ay nagdulot ng nakakatakot na Chaos Sea. Sa ilalim ng pagsupil sa 1.2 milyong Chaos King Laws ni Yang Xiaotian, ang 2 milyong Chaos Law ni Lin Wei ay talagang nakabaluktot na parang mga tambo. Malamig ang mga mata ni Yang Xiaotian, at lumitaw sa kanyang kamay ang Heaven and Earth Divine Sword. Lumakas ang sword energy sa buong katawan niya. Pagkatapos ng siyam na sword domain, lumitaw ang isa pang sword domain, ang Heaven and Earth Sword Domain. Ang kapangyarihan ng 10 mga domain ng espada ay pinagsama. Nang ang lahat ay nakatitig sa Heaven and Earth Sword ni Yang Xiaotian, iniwagayway ni Yang Xiaotian ang Heaven and Earth Sword sa kanyang kamay. Ang 10 sword domain, ang 4 na banal na katawan, at lahat ng kapangyarihan ng mga batas ng Chaos King ay umungol. Boom! Ang langit at ang lupa ay tila sumabog, at isang itim na butas ang lumitaw. Ang kapangyarihan ng siyam na sword domain ni Lin Wei ay sumabog. Nasira ang lahat ng 2 milyong batas ng kaguluhan. Tama, nasira. Crispy noodles pa. Nawala ang kapangyarihan ng 4 na maalamat na banal na katawan. Tiningnan ni Lin Wei ang napakalaking chaos power at sword power, ang kanyang mukha ay mapatla, sa gulat, sunod-sunod na ipinatawag niya ang kalasag, at kasabay nito, tinakpan ang kanyang katawan ng prehistoric na banal na baluti. Ang prehistoric na banal na baluti na ito ay natatakpan ng mga banal na rune, at ang mga banal na rune ay naging isang dugong demonyo. Ito ay ang banal na sandata na pinuno ng ninuno ng kanilang Yintian Blood Demon Clan. Boom! Lahat ng 12-12 ng mga kalasag na ipinatawag ni Lin Wei ay natangay at naging hindi mabilang na mga piraso. Ang kapangyarihan ng kaguluhan at ang kapangyarihan ng espada ay patuloy na tumama kay Lin Wei. Kahit na galit na pinaandar ni Lin Wei ang Divine Armor, nabugbog pa rin siya sa labas ng ring at bumagsak ng husto sa lupa sa labas ng ring. Bumulwak ang dugo sa bibig ni Lin Wei. Maraming mga disipulo na umalalay kay Lin Wei ang tumingin kay Lin Wei na nahulog sa labas ng ring, at ang kanilang mga mukha ay namutla. Natalo, si Lin Wei, na negel-inang ng 2 milyong batas ng kaguluhan, ay natalo pa rin kay Yang Xiaotian, isang Panginoong Diyos sa unang antas. Gayunpaman, ang pagtingin sa Tyrannosaurus-like Chaos Law ni Yang Xiaotian, at pagkatapos ay tumingin sa Lin Wei, lahat ay talagang nakaramdam ng panghihina. Chaos Law, ito ba ang iyong ultimate talent? Sa karamihan ng tao, tumingin si Huang Yan kay Yang Xiaotian at bumulong sa sarili. Ang 10 pinakamakapangyarihang sword domain. Si Wu Yin, ang nagtatag ng Jingtian Sword Sect, ay tumingin sa sword domain ni Yang Xiaotian at sa batas ng kaguluhan, nagulat, at hindi makapaniwala. Ano ito? Si Zhao Ming, ang Supreme Kangzo, ay tuwang-tuwang tumingin sa Heaven and Earth Sword na nasa kamay ni Yang Xiaotian. Oo, ang Heaven and Earth Sword. Tumawa ang Panginoon ng langit at lupa, ito ang Heaven and Earth Sword ng aking Panginoon. Mukhang hindi ako nag-iisa, may junior kang kapatid. May kapatid kang junior. Si Zhao Ming, ang Supreme Kangzo, ay nagulat. Ito talaga ang Heaven and Earth Sword. Congratulations, Lord of the Palace. Ang mga ninuno ay nasa sabik at yumukod sa Panginoon ng langit at lupa. Dati, ang ninuno ng Black Phoenix, natatanggap kay Yang Xiaotian bilang isang apprentice. Sa sandaling ito, hindi siya nang ahas na magkaroon ng ideyang ito. Kahit na walang World God Sword si Yang Xiaotian, wala siyang lakas ng loob na magkaroon ng ganitong ideya. Ang talento ni Yang Xiaotian ay nalampasan ang kanyang katulusan. Wala siyang kwalipikasyon para tanggapin si Yang Xiaotian bilang isang disipulo. Okay, nang ibabaw si Tiandi sa mga ninuno na bumati at tumawa. Tiningnan niya si Yang Xiaotian sa singsing. Sa sandaling ito, nasiyahan lamang siya. Bukod sa satisfaction, nasiyahan pa siya.
Kung mabigat ang talentadong Panginoon, nilinang niya ang mga lugar ng nangungunang 10 pinakamalakas na espada. Tanging ang Diyos ng Panginoon ang mabigat, at ang pamamahala ng kaguluhan ay nilinang. Kung mabigat ang talentong Panginoon, nilinang niya ang 4 na pangunahing Diyos. Hindi siya nasisiyahan sa gayong mga alagad. Sa oras na iyon, tiyak na magiging kamangha-mangha ang pagtatalo sa pagitan ng iba't ibang domain. Nang ang lahat ay nagulat sa kaguluhan ni Yang Xiaotian, si Lin Wei, na binomba palabas ng ring, ay nagpumiglas na tumayo. Siya ay may pamumula ng dugo, puno ng pagpatay, galit, at tinitigan si Yang Xiaotian, hindi pa ako natatalo. Yang Xiaotian, ngayon lang ako nag-aalala, sinundo mo na naman ako. Hindi ako naniniwala, ako si Lin Wei, ang unang araw ng Silver Sky Blood Demon, ang Diyos ng Diyos, ay mawawalan ka ng Diyos na Panginoon. Nang sabihin ni Lin Wei sa dulo, halos lumalaki na ito. Nang sabihin niya, lumutang siya, at ang 4 na maalamat na Diyos at mga batas ng kaguluhan ay hinikayat muli. Kaagad pagkatapos, isang malaking talampakan ang lumipad mula sa mahigit 100 milya. Ito ay ang magulong serye ng dugo. Ang mukha ni Lin Wei ay puno ng nakakabaliw na kahihiyan, ang aking Chaos God, ay ang pinaka hindi magagapi. Ako ang unang langit ng langit at lupa, ang Diyos ng langit at lupa. Nang lumipad palabas ang Chaos Godhead ni Lin Wei, ang Chaos Chi at Blood Chi ay bumulwak na parang alon na dagat, na lumubog sa sunod-sunod na panig ng mundo, hindi lamang sa tuktok ng kompetisyon, kundi pati na rin sa mga nakapaligid na taluktok. Sa di kalayuan, parang naging magulong Blood Sea ang mundo. At si Lin Wei ay ang hari ng Chaos Blood Sea, ang Demon Lord ng Chaos Blood Sea. Ang mga Godheads ng lahat ay halos lahat ng top-grade Godheads, 1 milya lang ang laki. Ngayong nakita na ang Chaos Godhead ni Lin Wei ay higit sa 100 milya ang laki, lahat sila ay nagulat. Higit sa 100 milya ang laki. Ang pagkadyos ni Lord Lin Wei ang pinakamalaking pagkadyos sa ating Diyos na kaharian. Hindi lamang ang pinakamalaking Godhead sa ating God Realm. Ito rin ang pinakamakapangyarihang Godhead sa ating God Realm. Ang ilang mga disipulo ng Heaven and Earth Divine Palace na naglingkod sa ilalim ni Lin Wei ay panatiko at napasigaw. Noong tinatamasa ni Lin Wei ang makapangyarihang kapangyarihan na hatid ng kanyang Chaos Godhead, mahinahong sinabi ni Yang Xiaotian, paano ang lakas ng loob nitong Chaos Godhead, na walang pinagkaiba sa isang maliit na insekto, na mag-claim na siya ang pinakadakilang Godhead sa God Realm. Natigilan ang lahat. Galit na tumawa si Lin Wei, Yang Xiaotian, hindi ako naniniwalang gagawin mo talaga yon. Bago siya matapos magsalita, sinabi ni Yang Xiaotian, makikita mo. Sa sandaling matapos magsalita si Yang Xiaotian, biglang yumanig ng malakas ang mundo. Kahit na noong pinaandar ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng 1.2 milyong Chaos Laws, ang mundo ay hindi masyadong nayanig. Parang may kakila-kilabot na lalabas mula sa Heaven and Earth God Mansion, hindi, ito ay lalabas sa buong Honghuang Continent. Ang buong Honghuang Continent ay nanginginig ng husto, na parabang piniga ito ng kung ano. Hindi lamang Honghuang City, ngunit ang lahat ng malalakas na lalaki at matandang halimaw sa buong Honghuang Continent ay nagising, at lahat ay nagulat at pagkatapos ay natakot. Ang nakakatakot na kadiliman ay sumambulat mula kay Yang Xiaotian. Ang Chaos Blood Sea ng Chaos Godhead ni Lin Wei ay agad na bumukas at nagkalat. Sa mata ng takot ng lahat, isang malaking maitim na bagay na halos walang hangganan ang lumipad palabas sa katawan ni Yang Xiaotian. Nang lumipad ang madilim na bagay na ito, ang mundo ay tila gumuho, at ang buong sinaunang kontinente ay nanginginig. Wala pang nakakita ng ganito kalaking madilim na bagay. Ang Chaos Godhead ni Lin Wei ay higit sa 100 milya ang radius, kasing laki lamang ng isang bundok sa Divine Palace of Heaven and Earth, ngunit ang madilim na bagay na ito ay talagang sumasakop sa hindi mabilang na mga taluktok, hindi mabilang na mga hanay ng bundok, at hindi mabilang na mga palasyo sa Divine Palace of Heaven and Earth. Maging ang nakapaligid na sinaunang panahong lungsod at iba pang mga lungsod ay sakop lahat. Ang banal na palasyo ng langit at lupa, ang sinaunang panahong lungsod at ang mga nakapaligid na lungsod ay nahuhulog lahat sa walang hanggan na kadiliman. Ang kapangyarihan ng kaguluhan ay nagngangalit. Nilamon ng kadiliman ang mundo. Si Lin Wei, na pinakamalapit kay Yang Xiaotian, ay halos malagutan ng hininga sa epekto ng kapangyarihan ng kaguluhan. Nanlaki ang mga mata niya at tiningnan ang maitim na bagay na halos walang hangganan sa kilabot, ito, imposible, paanong posible? Paano magkakaroon ng napakalaking Chaos Godhead sa mundong ito? Ang mga disipulo ng Divine Palace of Heaven and Earth ay takot pa rin, at lahat sila ay nabigla nang marinig nila ang mga salita ni Lin Wei. Ito ba ang Chaos Godhead? Ito ay mas malaki kaysa sa Divine Palace of Heaven and Earth, at mas malaki kaysa sa Honghuang City. Paano kaya? Maraming mga disipulo ng Divine Palace of Heaven and Earth ang hindi pa rin makapaniwala. Hindi lamang ang mga disipulo ng banal na palasyo ng langit at lupa ang hindi naniniwala dito,
ngunit maging ang mga ninuno ay nanginginig sa takot, na nakatingin sa Chaos Godhead ni Yang Xiaotian, sinusubukang kumpirmahin kung totoo ang kanilang nakita. Ang Supreme Kangzo Jiaoming ay natigilan. Natigilan ang Black Phoenix Ancestor. Maging ang Panginoon ng Langit at Lupa ay natigilan. Bagamat nahulaan niya ang tungkol sa pagkadyos ni Yang Xiaotian ngayon, nang talagang nakita niya ang pagkadyos ni Yang Xiaotian, nalaman pa rin niya na ito ay malayo sa kanyang imahinasyon. Totoo ba ito? Nakangiting sabi ni Wu Yin, ang ninuno ng Jingtian Sword Sect. Nakita man niya ito ng sarili niyang mga mata, mahirap pa ring paniwalaan na totoo ang kanyang nakita. Ano ang ibig sabihin ng maging mas malaki kaysa sa Divine Palace of Heaven and Earth at sa Honghuang City? Ang banal na palasyo ng langit at lupa ay binubuo ng daan-daang libong sagradong bundok. Bilang karagdagan sa daan-daang libong mga sagradong bundok, mayroong maraming mga ipinagbabawal na lugar, at kahit isang dagat at isang malaking sinaunang kagubatan. Ang Divine Palace of Heaven and Earth ay kasing laki ng isang maliit na kontinente. Ang Honghuang City ay hindi mas maliit kaysa sa Divine Palace of Heaven and Earth. Kung ito ay mas malaki kaysa sa Divine Palace of Heaven and Earth at Honghuang City, hindi ba mas malaki ito kaysa sa dalawang maliliit na kontinente na pinagsama? Hindi nakakagulat na si Wu Yin, ang nagtatag ng Jingtian Sword Ancestor, at ang iba ay hindi naniniwala dito. Bumantong hininga ang Panginoon ng Langit at Lupa, palaging may ilang bagay sa mundong ito na lampas sa ating pangunawa. Hindi natin naiintindihan, ngunit hindi ito nangangahulugan na wala ito. Nagulat ang lahat. Nagulat ang lahat sa magulong pagkadyos ni Yang Xiaotian, at mas nabigla si Huang Yan. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya, at sa wakas ay naunawaan kung anong uri ng kapangyarihan sa katawan ni Yang Xiaotian ang naging dahilan ng pagkabalisa ng kanyang pagkadyos. Ang kanyang pagkadyos ay ang magulong Dark Godhood. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum. Ang gulo talaga ng dilim. Excited siya, bulong sa sarili, at talagang lumuluha ang mga mata niya. Kaya siya iyon. Sa sandaling ito, alam niya kung sino ang nasa madilim na kagubatan. Kaya ito ay talagang ang maliit na bug. May bomb ulong. Walang alinlangan itong nangangahulugan na ang Chaos Godhead ni Lin Wei ay talagang isang bug. Kung ikukumpara kay Yang Xiaotian's Godhead, ang Chaos Godhead ni Lin Wei ay talagang walang pinagkaiba sa isang bug. Sa sandaling ito, nanlamig ang mga mata ni Yang Xiaotian, at muli niyang inihampas ang Heaven and Earth Divine Sword sa kanyang kamay. Ang kapangyarihan ng Dark Godhead ng King of Chaos, ang kapangyarihan ng 1.2 milyong Chaos King's Laws, at ang kapangyarihan ng 10 Strongest Swords ay sumabog. Buzz! Ang Chaos Blood Sea sa paligid ng Lin Wei ay agad na naputol, tulad ng isang piraso ng basahan na nahati. Sa pagtingin sa mapanirang kapangyarihan ni Yang Xiaotian, si Lin Wei ay natakot at galit na isinaaktibo ang kapangyarihan ng Chaos Godhead, ang Chaos Law, ang siyam na pinakamakapangyarihang sword field, at ang kapangyarihan ng apat na maalamat na banal na katawan. Ngunit gaano man niya kabalisa ang pag-activate ng kapangyarihan ng Chaos Godhead at ng Chaos Law, wala itong silbi at hindi niya mapigilan ang ganap na kapangyarihan ni Yang Xiaotian. Nang makita na si Lin Wei ay malapit ng mapatay ng espada ni Yang Xiaotian, sa sandaling ito, isang marilag na boses ang biglang umalangaw-ngaw mula sa langit at lupa, okay, ang laban na ito, ang mananalo ay napagpasyahan na. Walang sword energy o fist power. Ang chaos power at sword power na pinasabog ni Yang Xiaotian sa harap ni Lin Wei ay nawala sa pagitan ng langit at lupa. Nang magulat ang lahat, isang grupo ng mga tao ang lumabas mula sa kailaliman ng kawalan. Ngunit ang ikinagulat ng lahat ay ang taong naglalakad sa harapan ay hindi si Kangzu Supreme Jiaoming. Nang inig si Elder Zhang Jingji nang makita niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naglalakad sa harapan. Agad siyang yumuko sa lupa at tuwang-tuwang sinabi, pagbati sa kanyang kamahalan na Panginoon. Tinawag ng mga ninuno ang Panginoon ng langit at lupa bilang Panginoon ng palasyo, ngunit karaniwang tinatawag ng iba ang Panginoon ng langit at lupa bilang kanyang kamahalan na Panginoon. Nang marinig nila na ang taong darating ay ang Panginoon ng langit at lupa, lahat ng mga disipulo ng langit at lupang palasyo ay nagulat at nasasabik. Lahat sila ay yumuko sa lupa, pagbati sa kanyang kamahalan na Panginoon. Ang hiyawan ay yumanig sa espasyo. Maging si Huang Yan, ang prinsesa ng Eternal Divine Kingdom, at iba pa ay tuwang-tuwang yumuko. Nang marinig ni Yang Xiaotian na ang taong darating ay ang Panginoon ng langit at lupa, nagulat siya. Inalis niya ang Chaos Godhead at sesaludo na sana sa lahat, ngunit itinaas siya ng kapangyarihan ng Panginoon ng langit at lupa. Ang Panginoon ng langit at lupa ay lumapit kay Yang Xiaotian at tumingin sa kanya ng puno ng paghanga, kasiyahan at pagtataka, hindi ko inaasahan na ang aking Heaven and Earth Sword ay makukuha ng isang tao. At hindi ko inaasahan na hindi mo lang nilinang ang Heaven and Earth Sword intention, kundi nilinang din ang Heaven and Earth Supreme Sword Domain.
So, naintindihan mo na rin ang Heaven and Earth Divine Monument. Yumuko siyang Xiaotian at magalang na sinabi, "Oo, Panginoon ng mansyon." Mabuti, ngumiti ang Panginoon ng langit at lupa, ngunit kailangan mong baguhin ang iyong mga salita sa hinaharap. Nag-react siyang Xiaotian at magalang na nagsabi, "Guru." Ang Panginoon ng langit at lupa ay tumawa ng malakas nang marinig niya ito, at ang kanyang pagtawa ay puno ng labis na kagalakan. "Okay, napakaswerte ko na magkaroon ng isang alagad na tulad mo." Ang bawat isa ay may iba't ibang damdamin nang marinig nila na tinanggap ng Panginoon ng langit at lupa siyang Xiaotian bilang isang disipulo. Si Lin Wei, na nakaluhod doon, ay naninibugho at napupuot. Tumayo na ang lahat. Ang Panginoon ng langit at lupa ay napakasaya at sinabi sa lahat. Tumanggo lang ang lahat. Ngumiti ang Panginoon ng langit at lupa at hinayla siyang Xiaotian pataas, sinabing, "Mabuting disipulo, samahan natin ako sa aking kuweba. May regalo ako sa iyo." Ang mga figure niyang Xiaotian at ng Panginoon ng langit at lupa ay nawala sa harap ng lahat sa isang kisap mata. Ang kataas-taasang Kangzo Jiaoming at isang grupo ng mga ninuno ay sumabog din sa himpapawid at umalis. Sa huli, tanging si Lin Wei at isang grupo ng mga disipulo ng Divine Palace of Heaven and Earth ang naiwan doon. Pinanood ni Lin Wei ang Lord of Heaven and Earth na hawak-hawak siyang Xiaotian, nagsasalita at tumatawa, na may palakaibigang mukha, at pagkatapos ay umalis nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Hindi niya maiwasang maikuyam ang kanyang mga kamao, nagseselos at may hinanakit sa kanyang puso. Siya ang Chaos Godhead, at nakalinang ng 2 milyong Chaos Laws. Bago pumasok sa Divine Palace of Heaven and Earth, nagpantasya pa siya na balang araw ay pahalagahan siya ng Lord of Heaven and Earth, at pagkatapos ay siya ang mamamahala sa Divine Palace of Heaven and Earth. Ngunit ngayon, ang Panginoon ng langit at lupa ay hindi man lang tumingin sa kanya, at direktang itinuring siya bilang isang transparent na pag-iral. Habang iniisip ito ni Lin Wei, lalo siyang kinasusuklaman. Kinasusuklaman siyang Xiaotian. Kung hindi dahil kay Yang Xiaotian, lahat ng ito ay sa kanya. Pinanood ni Hongfeng na mawala siyang Xiaotian, gumaan ang pakiramdam at masaya. Sa wakas, umalis na ang lahat ng mga alagad. Hiniling ni Elder Zhang Jingji sa lahat na tretuhin ang isang grupo ng mga panlabas na disipulo. Tumingin siya kay Lin Wei, na nakatayo doon na may malungkot na mukha, at bamantong hininga sa kanyang puso. Medyo nahulaan niya ang iniisip ni Lin Wei. Ngunit ito ay kapalaran. Si Lin Wei ay may Chaos Godhead, na dapat ay namangha sa God Realm, ngunit isang mas masamang Yang Xiaotian ang lumitaw. Hindi nagtagal, kumalat ang balita ng labanan ni Yang Xiaotian at Lin Wei. Nagulat ang buong kontinente ng Honghuang. Kung ito man ay ganap na pagkatalo ni Yang Xiaotian kay Lin Wei, na nasa ika-4 na antas ng God King, na may unang antas ng God Lord, o ang nakakatakot na Chaos Godhead ni Yang Xiaotian at nakakatakot na Chaos Law, lahat ay nagpakulo sa malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig ng Honghuang Continent. 4 na divine body na lumalaban sa langit. Ang 10 pinakamakapangyarihang sword field, maging ang pagka-Diyos at batas ay nakakatakot. Narinig ko na nakuha ni Yang Xiaotian ang mana ng kanyang kamahalan na Panginoon. Ang labanan ay tinalakay sa lahat ng dako sa Honghuang Continent. Hindi alam ni Yang Xiaotian ang mga talakayan sa labas ng mundo. Sa oras na ito, siya ay nakaupo sa yungib ng Panginoon ng langit at lupa. Binigyan siya ng Panginoon ng langit at lupa ng 100 subo ng Heavenly Dao Holy Water. Ang Heavenly Dao Holy Water ay napakabihirang at mahirap mahanap kahit sa Divine Realm. Ang 100 subo ng Heavenly Dao Holy Water ay isang mabigat na regalo. Si Yang Xiaotian ay lubhang nangangailangan ng Heavenly Dao Holy Water, kaya tinanggap niya ito ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, hinayla ng Panginoon ng langit at lupa si Yang Xiaotian upang magtanong tungkol sa sitwasyon ni Yang Xiaotian at sa sitwasyon sa ilang. Nakikinig kay Yang Xiaotian na nagsasalita tungkol sa sitwasyon sa ilang, ang Panginoon ng langit at lupa ay bamantong hininga din. Ang Panginoon ng langit at lupa ay nakinig kay Yang Xiaotian na nagsasalita tungkol sa sitwasyon sa ilang, at paminsan-minsan ay nagtatanong sa Panginoon ng langit at lupa tungkol sa ilang bagay. Alam ng Panginoon ng langit at lupa ang lahat. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas si Yang Xiaotian sa yungib ng Panginoon ng langit at lupa. Bagamat ilang araw lang, ang Panginoon ng langit at lupa ay nagbigay ng maingat na patnubay sa mga ilang araw na ito, na nakinabang ng husto kay Yang Xiaotian. Matapos lumabas sa kuwebo ng Panginoon ng langit at lupa, muling inayos ng Supreme Kangzo Jiaoming ang isang lugar para sa pagsasanay ni Yang Xiaotian, at hiniling kay Yang Xiaotian na ilipat ang kanyang kuwebo sa lugar ng kuwebo ng mga ninuno, at sa bundok na may pinakamayamang espiritual na enerhiya. Bukod dito, masisiyahan si Yang Xiaotian sa pagtrato ng isang ninuno sa Divine Palace of Heaven and Earth sa hinaharap. Si Yang Xiaotian ay isang panlabas na disipulo, ngunit nasisiyahan siya sa pagtrato ng isang ninuno, na hindi pa nangyari sa Divine Palace of Heaven and Earth.
Matapos malaman ang tungkol sa paggamot ni Yang Xiaotian, direktang binomba ni Lin Wei ang kanyang kuweba. Bagamat iba rin ang kanyang tinatamasa na pagtrato, ang kanyang pagtrato ay katumbas lamang ng mga matatanda. Sa itaas ng mga nakatatanda, nariyan ang mga kataas-taasang nakatatanda, at sa itaas ng mga nakatatanda ay ang mga ninuno. Ang paggamot ni Yang Xiaotian ay halos pangalawa lamang sa mga ninuno. Yang Xiaotian, kung hindi dahil sa iyo, lahat ng ito ay magiging akin. Lahat ay dahil sa iyo. Umungol si Lin Wei. Ngunit pagkatapos, ang kataas-taasang Kang Zhujiaming ay naglabas ng kalooban ng Panginoon ng Langit at Lupa. Makalipas ang isang taon, idinaos ang seremonya ng apprenticeship ni Yang Xiaotian. Pagkatapos ng apprenticeship ceremony, si Yang Xiaotian ay naging Young Master ng Heaven and Earth Divine Palace. Nang marinig ni Lin Wei ang balita, tinitigan niya ang nasasakupan na nagulat sa kanya ng may nakakatakot na tingin, hindi ba't sinabi mo na kailangan mong maging isang Divine Emperor para maging Young Master ng Heaven and Earth Divine Palace? Sa itaas ng Divine Lord ay ang Divine King, at sa itaas ng Divine King ay ang Divine Emperor. Ang nasasakupan ay hindi nang ahas na tumingin kay Lin Wei, at bamulong, ang paliwanag ng Panginoon sa labas ng mundo ay na si Yang Xiaotian ay may pagkadyos ng hari ng chaos, na hindi pa nagagawa at maaaring masira. Ang pagkadyos ng hari ng chaos. Galit na galit si Lin Wei kaya iniluwa niya ang isang subo ng dugo dahil sa pinsalang dulot ni Yang Xiaotian. Gayun din, ngayon lang, nagpadala ang ninuno ng Jingtian Sword Sect ng isang tao upang magtanong, tanungin ang batang patriarch kung handa kang sambahin siya bilang isang master. Nag-alinlangan ang nasasakupan at sinabi. Tumitig si Lin Wei, hindi ba siya dapat kunin ni Zhao Ming bilang isang disipulo? Paano ka naging ninuno na si Wu Yin, ang ninuno ng Sky Sword? Bagamat si Wu Yin ang ninuno, kung pag-uusapan niya ang kanyang katayuan, natural na hindi siya kasing ganda ng dugo ng dugo. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Ming ay hindi lamang isang alagad ng langit at lupa, kundi ang may-ari din ng mga Diyos ng langit at lupa. Paano si Zhao Ming? Hindi sinabi ni Zhao Ming na gusto niya akong tanggapin bilang alagad. Hindi makapaniwala si Lin Wei. Siya ay magulo, at nagsagawa siya ng 2 milyong batas ng kaguluhan. Hindi siya tinanggap ni Zhao Ming bilang isang disipulo. Hindi sinabi ni Master Zhao Ming. Napayuko ang lalaki at humina ang boses. Naramdaman lang ni Lin Wei na siya ay inabandona ng mundo. Napakatalino niya, hindi siya tinanggap ni Zhao Ming bilang isang disipulo. Bakit? Dahil ba kay Yang Xiaotian? Prinsesa Huang Yan, paano naman si Chen Zhangdong? Huminga ng malalim si Lin Wei at sinubukang pigilan ang kanyang galit. Gusto ng ninuno ng Black Phoenix na maging disipulo si Prinsesa Huang Yan, tinanggap ng ninuno ng Higanteng Unggoy si Chen Zhangdong bilang isang disipulo, at tinanggap ng ninuno ni Taizuan Jianwen si Hongfeng bilang isang disipulo, dibisyon. Nakikinig kahit kay Hongfeng, kayang sambahin ni Dong Fangao ang mga ninuno bilang isang guro, at maaari lamang niyang sambahin ang ninuno bilang isang guro. Pulang dugo ang mga mata ni Lin Wei, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, langit at lupa, pagsisisihan mo ito. Ako Lin Wei, balang araw, pagsisisihan mo ito. Nagmumura siya. Ito ba, Yang Xiaotian, nakikita ko kung mabubuhay ka sa seremonya ng pagsamba. Matapos personal na ayusin ni Zhao Ming si Yang Xiaotian, hiniling niya kay Yang Xiaotian na hanapin siya o mahanap ang kanyang master sa hinaharap. Pagkatapos ay hayaang maghanda ng mabuti si Yang Xiaotian at bayaran ng guro pagkaraan ng 1 taon. Nang malapit nang umalis si Zhao Ming, sinabi ni Yang Xiaotian, Kuya, may gusto akong itanong sa iyo. Nagulat si Zhao Ming at ngumiti, ano ang gusto mong itanong? I'm in urgent need of a lot of heavenly holy water kamakailan. Alam mo ba kung saan ito mahahanap? Tanong ni Yang Xiaotian. Heavenly holy water. Nagulat si Zhao Ming, pagkatapos ay nag-isip, mayroon pa akong ilan, ngunit hindi gaanong. Personal ko itong koleksyon. Mayroon lamang 60 o 70 bote. Kung gusto mo, magagamit mo ito. Pagkatapos ay naglabas siya ng bote ng jade at ibinigay kay Yang Xiaotian. Narinig ni Yang Xiaotian na iyon ay personal na koleksyon ni Zhao Ming, kaya tumanggi siya at sinabing, Kuya, hindi na kailangan. Ngumiti si Zhao Ming at sinabing, Kuya, huwag kang mahiya. Binigyan ka ni Master ng regalo. Bilang senior brother, wala akong maibibigay sa iyo. Tretuhin mo na lang ito bilang regalo. Pagkatapos ay sinabi niya, at magkakaroon ako ng isang bagay na gugulo sa iyo sa hinaharap. Bahagyang nag-alinlangan si Yang Xiaotian nang marinig niya ito, pagkatapos ay tumango at sinabing, Okay, salamat, senior brother. Pagkatapos ay tinanggap niya ang heavenly holy water. Nang makitang tinanggap ito ni Yang Xiaotian, ngumiti si Zhao Ming at sinabing, kung gusto mo ng maraming heavenly daw holy water, mayroong 2 lugar na mayroong medyo maraming heavenly daw holy water. Ang isa ay kay Tian Academy, at ang isa ay Yuanqi Dao Palace. Nagulat at natuwa si Yang Xiaotian. Ang kay Tian Academy at Yuanqi Dao Palace ay hindi pamilyar sa kanya.
Gayunpaman, ang Kaitian Academy at ang ating Tian de Shenfo ay walang masyadong magandang relasyon. Umiling si Zhao Ming at sinabing, mahirap kumuha ng heavenly daw holy water mula sa kanila. Tungkol sa Yuangqi daw Palace, hindi ko alam kung kailan ito lalabas sa susunod. Kahit na hawak ni Duo Bao Supreme ang Origin Divine Pearl sa kanyang kamay, ang matandang ito ay galit na galit at tinuturing ang Origin Divine Pearl bilang kanyang buhay. Mahirap para sa iyo na makuha ang Origin Divine Pearl mula sa kanya. Tumango si Yang Xiaotian. Pagkatapos, nagtanong si Yang Xiaotian tungkol sa natitirang 3 Time Divine Tablets. Kahit nagtatanong si Dongfang Ao, wala pa ring balita. Maaaring alam ni Zhao Ming, bilang Panginoon ng Tian de Shenfu. Nang marinig ni Yang Xiaotian na hinahanap ang Time Monument, sinabi ni Zhao Ming, ang dekano ng Kaitian College na si Chen Xing, ay may isa, at mayroong dalawa sa Land of Demon Ancestors. Ang isa ay nasa Burial Cliff of the Gods sa Land of Demon Ancestors, at ang isa ay nasa Devil Transformation Pond sa Land of Demon Ancestors. Parehong ang Burial Cliff at ang Devil Transformation Pond ay lubhang mapanganib na mga lugar, kaya hindi ka dapat pumunta doon, junior brother. Umiling si Zhao Ming at sinabing, bagaman mayroon kang 4 na dakilang banal na katawan at ang Chaos Godhead, ang iyong kaharian ay napakahina pa rin ngayon. Masyadong mapanganib na pumasok sa Burial Cliff at sa Devil Transformation Pond. Huwag kang mag-alala, kuya. Kung hindi ako sigurado, hindi ako pupunta, sabi ni Yang Xiaotian. Pagkatapos, nagsalita si Zhao Ming kay Yang Xiaotian at umalis. Pagkaalis ni Zhao Ming, sinabi ni Yang Xiaotian sa kanyang sarili, Burial Cliff, Devil Transformation Pond. Para makolekta ang Time Monuments at mahanap ang Time God Tree, kailangan niyang pumunta sa Burial Cliff at sa Devil Transformation Pond sa Land of Demon Ancestors kahit ano paman. Dati, sinabi ni Meng Bingzo na magkikita silang muli sa panahon ng assessment ng Heaven and Earth Divine Palace, ngunit ngayon ay 2 taon na ang lumipas at hindi pa rin nagpapakita si Meng Bingzo. May nangyari bang hindi inaasahan? Pagdating niya sa Demon Ancestors Land, maaari siyang magtanong tungkol sa balita ni Meng Bingzo. Pagkatapos, naisip ni Yang Xiaotian si He Ye. Sinabi ni He Ye noong huling pagkakataon na natuklasan niya ang hininga ng Demon Clan Saint Ancestor at umalis sandali, ngunit matagal na siyang nawala at hindi pa rin bumabalik. Hindi maiwasang magtaka ni Yang Xiaotian. Ayon kay Ding Ye, hindi dapat magkaproblema si He Ye. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din si Xiao Hei. Ang boses ni Ding Ye ay tumunog, dapat itong maantalan ng ibang bagay. Huminto si Yang Xiaotian, Ding Ye, sigurado ka ba sa Burial Cliff at Demon Pond sa Demon Ancestors Land? Sa aking kasalukuyang lakas, hindi ako sigurado, ngunit kung mayroon kang sapat na heavenly daw holy water para makabawi ako, walang magiging problema sa loob ng 2 taon. Sabi ni Ding Ye. Agad na ibinigay ni Yang Xiaotian ang kalahati ng heavenly daw holy water na nakuha niya mula sa Lord of Heaven and Earth at Zhao Ming kay Ding Ye. Yung kalahati naman, kailangan din niyang mag-practice. At dapat may natitira sa kanya in case of emergency. Matapos ibigay ang kalahati ng heavenly daw holy water kay Uncle Ding, nagtanong si Yang Xiaotian tungkol sa kuweba ni Master Hongfeng at naglakad patungo sa kuweba ni Hongfeng. Nang malaman na darating si Yang Xiaotian, lumabas si Hongfeng upang batiin siya at tuwang-tuwa siya. Nang makita si Hongfeng na lumalabas sa kuweba at nakatingin kay Hongfeng sa kanyang harapan, si Yang Xiaotian ay nasa sabik din. Naisip niya ang eksena ng pagkikita ni Hongfeng ng hindi mabilang na beses. Guru, mabilis na naglakad si Yang Xiaotian papunta kay Hongfeng, yumuko ng malalim, at tinawag siya. Tumingin si Hongfeng kay Yang Xiaotian at tuwang-tuwang hinawakan ang mga braso ni Yang Xiaotian, mabuti, hindi ko inaasahan na makikita ko ang kahalili ko sa Divine Realm. Tinulungan niya si Yang Xiaotian na tumayo, gayunpaman, ikaw na ngayon ang Young Master ng Divine Palace of Heaven and Earth, at ang iyong katayuan ay iginagalang. Hindi nararapat na tawagin akong Master. Kung ikakalat ito sa iba, magkakaroon ng maraming chismis. Pagkatapos ng lahat, si Yang Xiaotian ay isa na ngayong disipulo ng Panginoon ng Langit at Lupa. Kung tatawagan niya siya, isang panloob na disipulo, guro, ito ay magiging sanhi ng chismis. Umiling si Yang Xiaotian at sinabing, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko makakamit ang mayroon ako ngayon. Ikaw ang aking Panginoon. Kung hindi dahil kay Hongfeng, hindi niya sana nasanay ang Ancient Dragon Art, at hindi rin niya nakuha si Ding Ye. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Bagamat maraming master si Yang Xiaotian sa daan, lubos siyang nagpapasalamat kay Hongfeng. Hindi kita nakilala kanina kasi. Paliwanag ni Yang Xiaotian. Ngumiti si Hongfeng at sinabing, alam ko, naiintindihan ni Master.
Kanina, nanalo si Yang Xiaotian sa kompetisyon laban kay Lin Wei, at naruroon ang Panginoon ng Langit at Lupa at isang grupo ng mga ninuno, kaya natural na hindi ka makilala at makausap ni Yang Xiaotian. Fair na, sabay tayong uminom ng mabuti. Napangiti si Hongfeng, pagkatapos ay hinayla si Yang Xiaotian sa kuweba, at pabirong sinabi, sa hinaharap, bilang isang master, kailangan ko pa rin kayong gabayan sa aking paglilinang. Natawa si Yang Xiaotian, hindi mangyayari iyon. Nasa God King Realm ka na ngayon, at nasa God Lord Realm lang ako. How dare I instruction you? Tumawa ng malakas ang dalawa. Ang pag-inom na ito ay tumagal ng ilang araw at gabi. Matagal na nag-usap ang dalawa, at habang nag-uusap sila, mas nagkakasundo sila. Pinag-usapan nila ang lahat mula sa ilang hanggang sa God Realm, mula sa sinaunang Dragon Art hanggang sa Tungtian Sword Technique, mula sa babae hanggang sa lalaki, at mula sa lalaki hanggang sa babae. Napag-usapan ng dalawa ang lahat. Namangha si Hongfeng nang marinig ang tungkol sa mga pakikipagsapalaran ni Yang Xiaotian, ngunit namangha rin si Yang Xiaotian sa mga ginawa ni Hongfeng habang nasa daan. Dahil sa pag-inom na ito, gustong umihi ni Yang Xiaotian, at ilang beses niyang gustong umihi. Pagkalipas ng ilang araw, nang umalis si Yang Xiaotian, wala siyang magandang maibigay kay Hongfeng, kaya ibinigay niya ang kalahati ng magic medicine na nanalo ng unang premyo kay Hongfeng, at ibinigay ang lahat ng 105 Tribulation Heaven Grade Body Pills sa kanya kay Hongfeng. Hindi nagulat si Hongfeng sa 2,000 taong gulang na mga magic medicine, ngunit nagulat siya sa 5 Tribulation Heaven Grade Body Pills. Kahit nasa Divine Realm, ang 4 Tribulations Heaven Grade Pills ay napakabihirang, hindi pa banggitin ang 5 Tribulations Heaven Grade. Matapos malaman na ang body pills na ito ay pinino ni Yang Xiaotian, mas nagulat at gumaan ang loob ni Hongfeng. Gayunpaman, hindi niya inalis ang 2 banal na damo, ngunit ininom lamang niya ang lahat ng body pills. Kapag naubos na sila ng guro, tanungin mo sila sa iyong disipulo, biro ni Hongfeng. Okay, ngumiti si Yang Xiaotian at sinabing, sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan ni Master sa hinaharap. Kung wala ako, hihilingin ko kay Master para sa kanila. Ang ibig sabihin nito ay ang Panginoon ng Langit at Lupa. Tumawa si Hongfeng. Pagkatapos bumalik mula sa Hongfeng Cave, bumalik si Yang Xiaotian sa kanyang sariling kuweba at nag-iisa upang pinuhin ang 4 na milyong antas ng mga banal na gamot na nanalo ng unang gantimpala ng panlabas na sekta sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, hindi lamang niya nais na masira ang 2 antas ng Panginoon ng Diyos sa isang iglap, kundi pati na rin upang paikliin muli ang batas ng Hari ng Chaos. Matapos masira ang tuktok ng huling unang antas ng Panginoon ng Diyos, ang kanyang bilis ng pagdadalisay ng mga banal na gamot ay tumaas muli. Sa loob lamang ng mahigit 2 buwan, 1,000,000 antas na banal na gamot ang napino. Sa wakas ay naramdaman ni Yang Xiaotian ang hadlang ng 2 antas ng Panginoon ng Diyos. Walang tigil, ipinagpatuloy niya ang paglunok ng 2 banal na gamot. Sa ilalim ng operasyon ng kanyang 3 pangunahing kasanayan, ang Ancient Dragon Art at ang Destiny Divine Art, ang dumadaloy na torrent ng Divine Medicine Power ay patuloy na binago sa banal na kapangyarihan ng 2 Chaos King Godheads. Boom! Binuksan ng banal na kapangyarihan ang hadlang ng 2 antas ng Panginoon ng Diyos na may napakalaking puwersa. Matagumpay na nalampasan ni Yang Xiaotian ang 2 antas ng Panginoon ng Diyos, ngunit patuloy siyang nagsasanay at patuloy na pinipino ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng banal na gamot, at nagsimulang lumapit sa rurok ng unang bahagi ng 2 antas ng Panginoon ng Diyos. Matapos pinuhin ang 2 banal na gamot, ipinagpatuloy ni Yang Xiaotian ang pangatlo at pang-4. Sa wakas, lahat ng 4 na banal na gamot ay pino. At nakalusot din siya sa gitnang yugto ng 2 antas ng Panginoon ng Diyos. Itigil ang pagsasanay. Si Yang Xiaotian ay medyo hindi nakaimik. Matapos masira ang 2 antas ng Panginoon ng Diyos, ang epekto ng 10,000,000 taong banal na gamot sa kanya ay unti-unting bumababa. Matapos pinuhin ang 4 na 10,000,000 taon na mga banal na gamot ng sunod-sunod, nakalusot siya mula sa rurok ng huling yugto ng unang antas ng Panginoon ng Diyos hanggang sa gitnang yugto ng 2 antas ng Panginoon ng Diyos. Ang epekto ng pagpapabuti na ito ay talagang hindi kasiya siya. Mukhang kailangan pa nating maghanap ng 20,000,000 taong banal na gamot. Ngayon ay may 2 buwan pa bago ang seremonya ng apprenticeship, kaya umalis si Yang Xiaotian sa Heaven and Earth Divine Mansion at nagplanong humanap ng lugar na hindi nakatira upang paikliin ang batas ng King of Chaos. Gayunpaman, sa sandaling umalis si Yang Xiaotian sa Heaven and Earth Divine Mansion, may nagulat sa kinaroroonan ni Yang Xiaotian kay Lin Wei. Nang marinig ito ni Lin Wei, malamig siyang ngumiti, na may pamatay na hangarin sa kanyang mga mata. Yang Xiaotian, sinabi kong hindi ka mabubuhay para makita ang seremonya ng pag-apprentice. Kaya, hindi nagtagal pagkaalis ni Yang Xiaotian sa Divine Palace, may sumunod sa kanya at sumunod sa kanya sa walang nakatirang lupain.
Nang dumating si Yang Xiaotian sa walang nakatirang lupain, biglang sinaksak ng kabilang partido si Yang Xiaotian gamit ang isang espada sa likod. Ang bilis ng kabilang partido ay napakabilis kaya hindi makareact ang mga tao. Maging si Yang Xiaotian ay hindi na nagkaroon ng panahon para i-activate ang apat na langit-defying divine body para ipagtanggol. Gayunpaman, kahit na i-activate ni Yang Xiaotian ang apat na divine body na lumalaban sa langit, hindi niya maipagtanggol ang kanyang sarili, dahil masyadong makapangyarihan ang taong ito. Kahit nabuhayin ni Yang Xiaotian ang apat na banal na katawan, ang hadlang ay masisira sa isang iglap. Nang ang mahabang espada ng kabilang partido ay tumusok sa likod ni Yang Xiaotian, biglang, isang gintong liwanag na kalasag ang hamarang sa mahabang espada ng kabilang partido. Gaano man kalakas ang kabilang partido, hindi niya kayang basagin ang Golden Light Shield. Natigilan ang kabilang partido. Lumingon si Yang Xiaotian at tumingin sa kabilang partido na may malamig na mga mata. Ang taong hamarang sa kanya ay si Lin Senador, ang elder ng Silver Sky Blood Demon Clan na sumunod kay Lin Wei. Nang makita ang malamig na mga mata ni Yang Xiaotian, nanginig ang puso ni Lin Senador. Siya ay nagkaroon ng masamang premonition at umatras sa gulat, ngunit huli na. Agad na lumaki si Ding Ye bilang isang higanteng tripod na umalalay sa kalangitan, nag-aapoy ng mabibigat na gintong apoy, at agad na binomba ito ng puwersa ng bumabagsak na bituin. Sa isang malakas na putok na yumanig sa kalangitan, si Lin Senador ay direktang binomba sa lupa. Lumipad pasulong si Yang Xiaotian at lumapit kay Lin Senador. Nakita niya si Lin Senador na nakahiga doon na naghihingalo, nakatingin kina Yang Xiaotian at Ding Ye na hindi makapaniwala. Tila hindi niya inaasahan na bukod sa itim na aso, si Yang Xiaotian ay may nakakatakot na tripod. Isa ba itong Chaos Artifact? Pinadala ka ni Lin Wei. Tumingin si Yang Xiaotian kay Lin Senador, na halos puno ng dugo at laman sa harapan niya, at malamig na sinabi. Kakaibang ngumiti si Lin Senador, Yang Xiaotian, hindi kita mapapatay ngayon, ngunit hahabulin ka ng walang katapusan ng ating Yintian Blood Demon Clan sa hinaharap. Sa susunod, magpapadala ang ating Yintian Blood Demon Clan ng mas malakas na master para patayin ka. Hanggang sa mamatay ka. Narinig ito ni Yang Xiaotian, normal ang kanyang mukha, huwag kang mag-alala. Ang Yintian Blood Demon Clan ay lilipulin ko sa lalong madaling panahon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tinatamad na siyang magtanong pa at inalis ang ulo ng kabilang partido gamit ang isang espada. Sa pagtingin sa nahuhulog na ulo ni Lin Senador, naghanap si Yang Xiaotian ng space artifact mula sa kabilang partido. Nang buksan niya ito, nakita niyang medyo may mga magagandang bagay sa loob. Naroon ang Hongmeng Qi, ang Origin Qi, ang Hanyuan Tianjie Thunderwater, at ang God-Grade Spirit Stone. Nakakalungkot lang na walang mga divine medicine at heavenly daw holy water na higit sa 10 milyong grado. Mayroong ilang mga libro ng mga kasanayan ng Yintian Blood Demon Clan. Tiningnan ni Yang Xiaotian ng masama at nalaman na hindi ito ang pinakamalalim na magic ng dugo ng demonyo ng Yintian Blood Demon Clan, kaya tinatamad siyang tingnan ito ng mabuti. Matapos sunugin ng banal na apoy ang katawan ni Lin Senador, binigyan ni Yang Xiaotian ang kalahati ng Hanyuan Heavenly Tribulation Thunderwater kay Ding Ye, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglipad pasulong, hanggang sa makarating siya sa pinakamalalim na bahagi ng walang nakatirang bulubundukin at huminto, pagkatapos ay naglagay ng proteksyon na banal na porma sayon sa paligid niya, at pagkatapos ay nagsimulang umupo na nakakrus ang paa sa lupa at nagsimulang gumana ang banal na batas. Di nagtagal, ang unang batas ay pinaikli. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, tingnan mo. Tapos, pangalawa, pangatlo. Ang bawat batas ay pareho sa nauna, na may diameter na 10 milya, na nagbubuga ng walang katapusang magulong enerhiya, at ang magulong run dito ay siksikan, maihahambing sa isang siksik na kagubatan. Habang si Yang Xiaotian ay nagpapabagal sa batas ng kaguluhan, si Lin Wei ay naglalakad pabalik-balik nang hindi mapakali sa yungib. Matagal nang wala si Lin Senador at hindi pa rin bumabalik, na naging dahilan upang magkaroon siya ng hindi mapakali na premonition sa kanyang puso. Hindi kaya nagpadala ang Heaven and Earth Divine Mansion ng isang master para protektahan si Yang Xiaotian ng palihim. Habang iniisip ito ni Lin Wei, mas naging malungkot ang kanyang mukha. Gusto niyang magpadala ng isang tao upang magtanong tungkol kay Yang Xiaotian, ngunit hindi siya nang ahas na gawin iyon. Hindi siya makaupo o makatayo. Mahigit 1 buwan ang lumipas. Sa bawat Diyos ni Yang Xiaotian, mayroon na namang 1.2 milyong Chaos King laws. Nang matagumpay na nai-condense ni Yang Xiaotian ang 1.2 milyong batas, tumigil siya. Hindi nagtagal, bumukas ang langit, at ang kapangyarihan ng langit ay naging gintong ulan at bumagsak sa katawan ni Yang Xiaotian. Sinanay ni Yang Xiaotian ang pamamaraan, patuloy na isinasama at pinipino ang kapangyarihan ng langit. Habang isinama niya ang kapangyarihan ng langit, ang 5 banal na katawan ay patuloy na umunlad,
at ang 40,000 talampakan ng mga Diyos ng panahon ay lumitaw sa paligid ng kanyang katawan, at ang liwanag ay lumundag. Makalipas ang 4 na araw, tumigil ang pagbagsak ng kapangyarihan ng langit. Nang lumipas ang 4 na araw, nalaman ni Yang Xiaotian na ang Chaos God Body ay nakalusot sa ikapitong antas. Ang bilis ay nagulat kay Yang Xiaotian. Kung patuloy siyang magsasanay ng ganito, hindi magtatagal ang Chaos God Body na makapasok sa ikalabing-4 na antas, at pagkatapos ay condensed ang God of Chaos. At isa itong dual system na Chaos God. Nang bumalik siya sa Heaven and Earth God's Mansion, nakita niya ang maraming disipulo na nag-uusap kay Lin Wei. Narinig ko na si Senior Brother Lin Wei ay nakalusot sa ikalimang antas ng God King, at nalinang din ang ika-10 pinakamalakas na sword domain. Ang ika-10 pinakamalakas na sword domain. Narinig ko na sinusubukan pa rin niyang salakayin ang ika-5 maalamat na banal na katawan. Siguro kung magtagumpay siya. Kung magtagumpay siya, ito ay masyadong nakakatakot. Gayunpaman, kahit na masira ni Senior Brother Lin Wei ang ika-5 antas ng God King at linangin ang ika-10 pinakamalakas na sword domain, ito ay walang silbi. Hindi siya ang kalaban ng Young Master. Sa pakikinig sa talakayan ng karamihan, nagulat si Yang Xiaotian. Hindi niya inaasahan na hindi lamang nalampasan ni Lin Wei ang ika-5 antas ng Hari ng Diyos, ngunit nilinang din niya ang ika-10 pinakamalakas na sword domain. Pagkatapos, tinalakay ng isa pang disipulo, ang seremonya ng pag-apprentice ay gaganapin sa loob ng ilang araw. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na ang mga tao mula sa Kaitian Academy ay narito rin upang batiin sa pagkakataong ito. Walang magandang relasyon ang Kaitian Academy sa ating Tian Di Shenfu. Bakit sila nandito para bumati? Pagdating nila, baka manggugulo sila ng Young Master. Dumating din ang mga taong pumapasok sa Kaitian College. Nagulat din si Yang Xiaotian. Oo, narinig ko na dumating ang pagtapon. Hininaan ng isang alagad ang kanyang boses at sinabi sa napakagandang tono. Nang ang isang grupo ng mga disipulo sa paligid, sila ay dumating sa pamunuan, na lahat sila ay nabigla sa lahat, at silang lahat ay natakot. Pagbubukas ng mga Diyos, ito ay isang pinakamataas na pag-iral na maaaring makabisado ang langit at lupa. Hindi gaanong mas masahol pa na buksan ng mga Diyos upang duminahin ang parehong kaharian kasama ang langit at lupa, kahit na ang kapangyarihan ng labanan ay hindi nangingibabaw. Sa pagkakataong ito, sasama rin ang Jie Shengson ng Kaitian Academy kasama ang may-ari ng Together. Sabi ng alagad. 9 na sagradong anak. Bulalas ng isang grupo ng mga disipulo. Ang 9 na anak na santo ay mga alagad ng may-ari ng prinsipe at ang master ng Kaitian Academy. Hindi lamang ang martial arts ay kamanghamanghang, ngunit sila rin ay makapangyarihan sa lahat. Lalo na ang talento ng Qin Dao ay mas nakakamangha. Ayon sa alamat, naabot na ni Qikan Tao ang kaharian ng pagpapakita ng sagradong kabanalan, at nireranggo ang ika-9 sa bahay, kaya kilala ito bilang 9 na anak na lalaki. Darating ang 9 na Shengzi. Natatakot akong managinip muli ang mga babaeng disipulong iyon. Isang alagad na naiinggit, at mahirap itago ang selos sa kanyang mukha. Ang Saint Son ay sobrang gwapo. Bilang karagdagan, ito ay ang mga alagad ng pagsasara ng dibisyon at ang Panginoon ng Kaitian Academy. Dumating si Jiu Shengzi, at sa seremonya ng pagsamba, hindi ba kailangan niyang mag-propose sa Lord of the Young Mansion? Isang alagad ang biglang nagmukhang kakaiba. Ito ay talagang hindi sigurado. Sumimangot ang isa pang disipulo, hindi ko alam kung paano sinabi ng piano ng ating Shoufu Lord. Kung ito ay mas mahusay kaysa kay Qin Dao, sino ang maaaring magkumpara sa anak ng 9 na banal na anak? Hindi ba mas nahihiya ang ating binata sa oras na iyon? It's normal than that. Our Young Mansion can also propose to compare with him, at kahit gaano pa siya kalakas, ang Jiu Shengzi Son, imposibleng makuha ang Panginoon ng ating binata. Napag-usapan ng lahat. 9 na sagradong anak, sabi ni Yang Xiaotian. Siyempre kilala niya itong 9 na santo. Ang pangalan ng 9 na anak na santo ay parang milyon-milyong kontinente. Gayunpaman, hindi siya nakatitiyak sa pagdating ng anak ng 9 na banal. Pagkatapos bumalik sa Dangfu, si Yang Xiaotian ay nagputol ng isang malaking piraso ng magulong espiritong bato, umupo dito, at patuloy na nilamon ang mga Diyos ng buhay at ang paglilinang ng banal na tubig. Pagkatapos ng paglilinang, ito ay upang tingnan ang piano at mga kwadro na iniwan ni Liang Li, lahat ng uri ng astronomiya at heograpiya. Minsan, sasamahan ni Dongfang Ao ang kanyang master na si Hongfeng, at maraming tao ang nagsasama-sama para magluto ng espada. Minsan sina Dongfang Ao at Hongfeng ay magsanib puwersa kay Yang Xiaotian. Siyempre, maraming tao ang hindi gumagamit ng larangan ng banal na kapangyarihan at espada, ngunit purong swordsmanship lamang. Makalipas ang ilang araw, pagsamba sa seremonya ng master. Ipinadala ni Kang Blood Supreme Jiaoming ang kanyang mga disipulo upang tawagan si Yang Xiaotian.
Sinundan ni Yang Xiaotian ang disipulo palabas ng Dongfu, ngunit hindi nagtagal bago siya lumabas ng kuweba, nakasalubong niya si Lin Wei sa kalsada. Nang makita ni Lin Wei si Yang Xiaotian, kinagat niya ang kanyang mga ngipin, Yang Xiaotian. Sa panlabas, mukhang mabait si Lin Wei. Tumingin si Yang Xiaotian kay Lin Wei, na nagngangalit sa kanyang mga ngipin, nabalitaan ko na nasira mo ang 5 ng hari ng Diyos, at nilinang ang ika-10 at ika-10 malakas na sword field. Bakit, kung hindi, malalaman natin ang tungkol dito. Napailing si Lin Wei. Sa totoo lang, pagkatapos niyang lusutan ang 5 ng hari ng Diyos at isagawa ang ika-10 uri ng pinakamakapangyarihang espada, talagang gusto niyang hanapin si Yang Xiaotian para pag-usapan ito, ngunit hindi pa rin siya nang ahas. After today, ako na ang may-ari ng Tiandi God's Mansion. Humiwalay si Yang Xiaotian at ang disipulo. Tinitigan ni Lin Wei si Yang Xiaotian palayo, halos mag-spray ng apoy sa kanyang mga mata. Ang mukhang iyon ay parang kinakain ng dugo ni Yang Xiaotian. Nakatiyak ang batang punong-puno na kapag sinamba ang anak ng siyam na banal, tiyak na mapapahiya si Yang Xiaotian. Sa oras na iyon, kung hindi man lang makapatugtog ng ordinaryong kanta si Yang Xiaotian, tiyak na tumatawa siya bilang isang walang ingat na asawa. Kakanyahan. Pinisil ni Lin Wei ang kanyang puso at tumango, tama ka. Kapag sinasamba mo ang guro, nakaupo lang kami at nanunood ng palabas. Pagkatapos ay lumapit kami kasama ang mga disipulo sa paligid niya sa templo ng langit at lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Yang Xiaotian kay Tiandi Master Dongfu. Ang dominasyon ng langit at lupa at si Zhao Ming, ang supremo ng dugo, ay narito. Nakita ng dalawa ang pagdating ni Yang Xiaotian at tumayo sila at dinala si Yang Xiaotian sa main hall. Sa daan, nangingibabaw ang langit at lupa kay Yang Xiaotian at sinabing, kailangang dumating ang mga tao sa Kaitian Academy upang bumati, marahil ay maririnig mo, ang grupo ng mga taga-Sao, kung makita ka sa piano sa seremonya ng pagsamba, maaari mong gamitin ang iyong kendo ng direkta sa kanya. Si Yang Xiaotian ay halos, alisin, ngunit hindi niya inaasahan na ang Panginoon ng langit at lupa ay lalabas. Makata, walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Si Zhao Ming, ang Supreme Blood Supreme Zhao Ming, ay medyo nakakahiya din. Natawa siya, madalas na tinatawag ng mga disipulo ng Kaitian Academy ang mga disipulo ng mga Diyos ng langit at lupa, kaya ginagamit ng mga alagad ng mga Diyos ng langit at lupa ang mga taong Sao para tawagin sila. Yang Xiaotian kan, mayroon ding lahat ng parunggit. Nang dumating ang landlord at Yang Xiaotian sa main hall ng araw na iyon, ang pangunahing hall ay siksikan na. Nakita ng malalakas at mga alagad ng lahat ng partido at mga disipulo ang pagdating ng mundo. Nang ibabaw ang langit at lupa sa lahat para bumangon, at pagkatapos ay sinulyapan, hindi pa ba dumarating ang Xiao Mozi Kaitian College? Si Xiao Mozi ang paggalang sa pagmamay-ari ng Diyos. Ngunit walang nang ahas na sumagot. Nang ibabaw ang langit at lupa at pumasok sina Yang Xiaotian, Zhao Ming at iba pa sa pangunahing bulwagan. Pagkaupo pa lang, pinangunahan ni KD ang mga masters ng Kaitian Academy. Ang Lord of the Sky ay nakasuot ng isang scholar's brocade robe, at mukhang isang ordinaryong matandang nagbabasa. Mahirap sabihin na siya ay isang makapangyarihang Panginoon. Pagkarating ng Panginoon ng Langit, tinawag niyang Senior Guu, ang Panginoon ng Mundo. Si Liang Li, ang nagtatag ng Kaitian Academy, ay kapareho ng henerasyon ng Lord of the World, at ang Lord of the Sky ay disipulo ni Liang Li, kaya ang Lord of the World ay mas matanda ng isang henerasyon. Walang masyadong tao mula sa Kaitian Academy, 10 tao lang. Ang siyam na banal ay nakatayo sa likod ng Panginoon ng Langit, si Zumo, at ang kanyang mga mata ay bumaling kay Yang Xiaotian. Susunod, ito ay ang link ng apprenticeship. Matapos ang masalimuot na etika sa pag-apprentice, kinumplito ni Yang Xiaotian, Hong Feng, at Huang Yan ang seremonya ng pag-apprentice. Pagkatapos, ang pagbati mula sa iba't ibang sekta at paaralan sa Panginoon ng Mundo at Yang Xiaotian. Pagkatapos ng 3 ikot ng alak, biglang tumayo ang siyam na santo at ikinapit ang kanyang mga kamao sa Panginoon ng Mundo at sinabing, kamahalan, napakalaking seremonya ngayon, napakagandang araw, kung uminom ka lang, nakakatamad. Gusto kong tumugtog ng kanta kasama ang Panginoon ng Shoufo para pasiglahin ang lahat, iniisip ko kung okay lang. Eto na, ibinaba ng lahat ang kanilang salamin. Ang mga mata ng lahat ay nahulog sa Panginoon ng Langit at Lupa at kay Yang Xiaotian. Magsasalita na sana ang Lord of Heaven and Earth, ngunit biglang tumayo si Yang Xiaotian at pinagkrus ang kanyang mga kamao at sinabing, Guro, tama ang ika-9 na Young Master. Kung mag-iinuman lang tayo sa seremonya ngayon, magiging boring. Pagkatapos ay magpapatugtog kami ng ika-9 na Young Master ng isang kanta para pasiglahin ang lahat. Nagulat ang Panginoon ng Langit at Lupa at ng iba pa.
Bagamat hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng disipulo, dahil sinabi iyon ni Yang Xiaotian, tumango ang Panginoon ng langit at lupa at sinabing, okay. Lumingon si Yang Xiaotian sa Ninth Young Master at sinabing, gayunpaman, kung maglalaro lang tayo, magiging boring. Kung hindi, paano tayo tumaya? Halika para tumaya. Lahat ay nakakagulat. Tumingin din si Jiao Shengzi kay Yang Xiaotian na may pagdududa. Hindi ko maintindihan kung ano ang gagawin ni Yang Xiaotian. He laughed, hindi ko alam kung ano ang mga pangunahing taya ay pastahan. May oras si Yang Xiaotian para maglaan ng kaunting oras, nabalitaan ko na may oras ka sa Kaitian Academy. Kung hindi ako kasing husay mo, ang oras na ito ay mauuri ka bilang Kaitian Academy. Ang bahagi ng iyong kolehiyo ay pag-aari ko. Kung makuha mo ang oras ng Kaitian Academy, magkakaroon ng 2 oras na natitira. Pagkatapos, muling naglabas si Yang Xiaotian ng isang magulong ugat ng espiritu, gayunpaman, napakakaunting oras, at mayroon akong isang magulong ugat ng espiritu, kasama ang isang magulong mga ugat ng espiritu. Kailangan niya ngayon ng kaguluhan at mga ugat ng espiritu upang linangin ang kaguluhan. Nang magulat ang lahat sa magulong ugat ni Yang Xiaotian, wala pa rin sa isip si Yang Xiaotian, at naglabas ng bote ng jade at binuksan ito ay 60 Suno Sanctuary. Nananatili ako sa aking katawan, at idinagdag itong 60 kaluluwa ng tubig sa langit. Naalala niya na sinabi ng kanyang kapatid na si Zhao Ming na maraming heavenly holy water sa Kaitian Academy, ngunit sa kasamaang palad, napakaraming heavenly holy water sa kanyang katawan. Kung hindi, maaari kang magdagdag ng higit pa. Ang lahat ay tumingin sa oras sa mga kamay ni Yang Xiaotian ng may pagtataka, magulong espiritual na mga ugat, at makalangit na banal na tubig. Ang oras ng panahon ay walang anuman, ngunit ang nakikitang epekto ng magulong mga ugat ng espiritu at ang santuwaryo ng Tiandao. Iyan ay isang buong kaguluhan. At isang buong 60 kaluluwang banal na tubig. Maging si Zhao Ming at maging ang pangangibabaw sa mundo ay hindi inaasahan. Naghinala si Jiao Shengzi, at pagkatapos ay tumingin sa may-ari ng mga Diyos. Ang may-ari ng Diyos ay tumingin kay Yang Xiaotian at tumawa, hindi ko inaasahan na ang binata ay magiging matapang. Okay, ang taya na ito, kami na ang papalit. Pagkatapos ay sumulyap sa mga tao ng mga Diyos ng langit at lupa, sino pa ang gustong tumaya ng magkasama? Ilan, dadalhin natin sa buong langit. Narinig ni Zhao Ming ang mga salita, na umuungol, sa kasong ito, magdadagdag ako ng 20 milyong taon ng magic medicine. Inilabas niya ang 2 Diyos ng medisina, at biglang napuno ng gamot ang bulwagan. Bagamat hindi niya akalain na may pagkakataon si Yang Xiaotian na manalo, ngunit gayon paman, dapat suportahan ng may-ari ng mga Diyos ng langit at lupa ang kanyang mga nakababatang kapatid. Nagdagdag din ako ng 2 milyong taon ng gamot. Biglang sabi ni Huang Yan, ang prinsesa ng sinaunang kaharian ng Diyos. Napatingin ang lahat kay Huang Yan. Si Huang Yan ay hindi namula at hindi tumalon. Nagdagdag din ako ng 10 milyong taon ng gamot, sabi ni Hong Feng. Ang 1,000 taong gulang na gamot na ito ay ibinigay ng ninuno ni Tai Xuanzhanman. Wala siyang panahon para pinuhin ito. Kasunod nito, nagdagdag din si Dong Fangao ng mga taya, na 20 Diyos. Nang ibabaw ang langit at lupa, dahil napakaraming tao ang nagdadagdag ng taya, hayaan mo akong idagdag ito. Sa pagsasalita tungkol dito, naglabas siya ng isang magulong spirit veins, ngunit ang kanyang chaos spirit veins ay mas malaki kaysa sa chaos ni Yang Xiaotian. At ang chaos aura ay mas malakas at mas dalisay. Mga ugat ng Zhongpin chaos spirit. Nagulat si Jiao Shengzi. Ang mga espiritual na ugat ng kaguluhan ay nahahati din sa mas mababang mga produktong Chino, mga nangungunang grado, at pinakamahusay. Ang mga kamay ni Yang Xiaotian ay ang kaguluhan ng Xiapan. Tumawa si Kai ng Diyos at sinabing, mukhang may tiwala si Senior Guo sa iyong mga disipulo. Pagkatapos ay sinabi niya, okay, kinuha namin ang lahat. Siyempre, hindi ito ipinagmamalaki, ngunit lubos siyang nagtitiwala sa kanyang alagad na si Jiao Shengzi. Tumingin si Jiao Shengzi kay Yang Xiaotian, hindi ko alam kung anong mga kanta ang pangunahing pinapatugtog mo. Alam ng lahat na siya ay matangkad at malalim. Kung hahayaan niya siyang pumili ng kanta, binubuli niya si Yang Xiaotian, kaya hiniling niya kay Yang Xiaotian na pumili. Dahil ito ang araw ng kasiyahan, kung gayon kami ay naglalaro ng Dragon at Phoenix. Tumawa si Yang Xiaotian. Ang Longfeng Chengxiang ay hindi isang high-profile na kanta. Ito ay isang 7 antas na marka ng piano. Sa pangkalahatan, ilang araw ng kapistahan, lahat ay magpapatugtog ng kanta. Ang pianista, na nahahati sa antas 10 hanggang 10, ay ang hari ng piano sa itaas ng 10 antas, ang hari ng piano ay si Qin God, Qin Sheng, Qin Xian. Ang Jiao Shengzi ay nakapagpakita ng santo. Ito ang kaharian ng Qin God at nakarating sa Qin Sheng. Hanggat ikaw ay isang guro ng piano sa itaas ng 7 antas,
maaari mong i-play ang 7 antas na mga marka ng piano tulad ng Longfeng Chengxiang. Nang makita ng Jiu Shengzi na pinili niyang Xiaotian si Longfeng Chengxiang, tumango siya at ngumiti. Okay, sa kasong ito, bibigyan ko muna ng kapangitan, at tanungin ang binata at ang pagpapahalaga. Speaking of which, naglabas siya ng piano. Itong piano, antigo at sinaunang kulay, mayroong lahat ng uri ng baha at hayop sa itaas ng katawan ng piano. Wika ng hayop. Bagamat ang beast-speaking piano ay hindi ang nangungunang 10 banal na piano, isa rin itong sikat na piano, mula sa isang maalamat na piano saint mula sa panahon ng pagbaha. Inilagay ng Jiu Sheng Posmap ang piano sa mesa, umupo, tumira, at pagkatapos ay nagsimulang tumugtog. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Biglang kumalat ang isang magandang tunog ng piano na parang umaagos na tubig. Ang tunog ng piano ng Jiu Shengzi ay minsan parang mga bundok at ilog, minsan parang dagat, at minsan parang dragon ng langit, at minsan naglalakad sa lupa tulad ng hari ng mga hayop. Ang kanyang tunog ng piano ay ginawa ng lahat na tila pumasok sa isang mahiwagang mundo. Ang umaagos na tubig ng Xingyon ay ang kaharian ng ika-10 antas na pianist, at ang tunog ng piano ng 9 na mga santo ay nalampasan si Xingyun Liu Shui at pumasok sa isang kamangha-manghang estado. Nakita ko si Jiu Shengzi na nakaupo doon, na parabang siya si Qin, at si Qin mismo. Ang mga tao sa piano ay iisa, kaakit-akit. Ang kaharian ng Qin King. Nagulat ang isang ninuno. Bagamat lahat ng mga manlalaro ng Sither na nasa itaas ng level 7 ay maaaring maglaro ng ika-7 antas ng Sither score, napakahirap na maglaro ng tulad ng isang ordinaryong marka ng Sither sa isang kaakit-akit na paraan. Kung mas karaniwan ang marka ng Sither, mas mahirap gawin itong kaakit-akit. Sa sandaling ito, biglang bumilis ang mga kamay ng 9 na banal, na nag-iiwan ng bakas ng mga after images sa hangin, at ang mga tala ay lumipad palabas ng sitar. Bukod dito, ang mga tala na ito ay patuloy na nagbabago at nagiging isang phoenix at isang tunay na dragon. Dragon and Phoenix bring good luck. Ito ang pinakamataas na level ng Dragon at Phoenix bring good luck. Ang tunog ng sitar ay nagiging espiritu. Tuwang-tuwang sabi ng isang Zither player. Kung ang marka ng Zither ng Dragon at Phoenix bring good luck ay maaaring laruin sa pinakamataas na antas, ang tunog ng Zither ay magiging espiritu, nagiging mga Dragon at Phoenix, at napagtanto ang tunay na kahulugan ng Dragon at Phoenix bring good luck. Gayunpaman, ang tunog ng Zither ay nagiging espiritu, na magagawa lamang sa antas ng Diyos ng Zither. Maging si Zhao Ming, ang Supreme Kangzo, ay kinailangang humanga sa mataas na antas ng sitar ng 9 na santo. Nang matapos ang 9 na banal na tumugtog ng isang pyesa at huminto, ang tunog ng piano ay hindi pa rin nawawala sa pandinig ng lahat sa mahabang panahon. Ang Phoenix at totoong Dragon na binago ng tunog ng piano ay umikot sa bulwagan para sa isang bilog bago unti-unting naglaho. Ang lahat ay nakaupo roon, at ang kanilang mga puso ay nabalisa pa rin sa mahabang panahon. Napatingin ang lahat kay Yang Xiaotian. Si Zhao Ming, ang Supreme Kangzo, ay sumimangot. Siya ay orihinal na nagtataglay ng isang kislap ng pag-asa, ngunit ngayon ang 9 Saints ay naglaro ng Dragon at Phoenix sa pinakamataas na antas. Natatakot ako na siguradong matatalo ang kapatid kong junior. Si Lin Wei sa karamihan ay tumingin kay Yang Xiaotian at Ninishan. Sa ilalim ng tingin ng lahat, naglabas si Yang Xiaotian ng isang xylophone. Nang makita ang xylophone sa kamay ni Yang Xiaotian, nataranta ang 9 Saints. Nakikita niya na ang xylophone sa kamay ni Yang Xiaotian ay hindi sikat, ngunit isang bagong gawa. Nang makita ang pagkalito ng lahat, ipinaliwanag ni Yang Xiaotian, ginawa ang xylophone na ito sa aking libreng oras sa nakalipas na 2 taon. At ito ay gawa sa ordinaryong kahoy, kahit na ang mga string ay karaniwan. Bagamat mayroon siyang Tianlong Shengqian, ito ang Qin ng tagapagtatag ng Kai Tian Academy. Hindi maginhawang laruin ito tuwing weekdays, kaya casual lang siyang gumawa nito. Kahit na ang mga materyales na ginamit ay mga ordinaryong materyales, ito ay angkop para kay Yang Xiaotian. Ito ay isang Qin na ginawa ni Yang Xiaotian ayon sa kanyang isip. Nagulat ang lahat nang marinig na ang Qin na ginamit ni Yang Xiaotian ay ginawa lamang sa kanyang libreng oras. Sinabi ng 9 na banal, kung ang Young Master ay walang magandang Qin, maaari mo munang gamitin ang aking beast language na Qin. Gumamit siya ng sikat na Qin, habang si Yang Xiaotian ay gumamit ng ordinaryong Qin. Nanalo man siya, pakiramdam niya ay hindi patas ang panalo niya. Ngumiti si Yang Xiaotian at sinabing, hindi, gamit ko ang xylophone na ito ng maayos. Nitong mga nakaraang taon, madalas niyang tugtugin ang xylophone na ito. Matapos marinig ito, ang 9 na banal ay kailangang sumuko.
Nakangiting sinabi ng Panginoon ng paglikha, mukhang lubos na nagtitiwala ang young master sa kanyang mga kasanayan sa pagpiano. Siguro kung gaano katagal na ang young master ay nagpractice ng piano. Sumagot si Yang Xiaotian, nagsimula lang akong matuto ng piano music 4 na taon na ang nakakaraan. Lahat ay tumingin kakaiba. Sa madaling salita, 4 na taon pa lang nagpractice ng piano si Yang Xiaotian. Ang Supreme Kangzo Jiaoming ay natigilan din. Ang batang ito, na 4 na taon pa lamang ay nagsasanay ng piano, ay nang ahas na makipagkompetensya sa Nine Saints sa mga kasanayan sa piano. At gumawa siya ng isang malaking taya. Si Dongfang Ao, na sumunod sa taya ng 20 Divine Spirit Veins, ay hindi maiwasang mapangiti ng mapait. Karaniwang pinag-uusapan niya ang tungkol sa piano kay Yang Xiaotian. Sa pagkakita na si Yang Xiaotian ay magaling sa piano, hindi niya naisip na si Yang Xiaotian ay nagsimulang matuto ng mga kasanayan sa piano. Umupo si Yang Xiaotian na naka-cross-legged, bumagal, at biglang naging natitirang anino ang kanyang mga kamay, at agad na nahulog sa xylophone. Agad na tumunog ang tunog ng piano na parang umaagos na ulap at tubig mula sa xylophone. Dati, ang tunog ng piano ng Nine Saints ay patuloy na pumapasok sa tenga ng lahat, nakaakit-akit. Ngunit sa sandaling ito, ang tunog ng piano ni Yang Xiaotian ay tila may mahiwagang kapangyarihan, na patuloy na tumutusok sa puso ng lahat, at talagang naging komportable ang lahat. Tama, ito ay isang komportableng pakiramdam. Pakiramdam ko ang tunog ng piano na ito ay ang tunog ng kalikasan, ang pinakamagandang tunog sa mundo. Ang tunog ng kalikasan. Nagulat ang Nine Saints at hindi makapaniwalang tumingin kay Yang Xiaotian. Ang pagkakaisa ng tao at piano ay kaakit-akit, at Yang Xiaotian ay ang pagkakaisa ng tao, piano, langit at lupa. Kapag nagkaisa na ang tatlo, matutugtog ang tunog ng kalikasan. Nang makitang pinatugtog ni Yang Xiaotian ang tunog ng kalikasan sa sandaling kumilos siya, hindi lamang si Jiaoming, ang Supreme Kangzo, at isang grupo ng mga ninuno ang labis na nagulat, maging ang Panginoon ng Langit at Lupa, ang Panginoon ng paglikha ng langit at lupa ay labis na namangha. Pagkatapos ng pagsasanay sa loob ng 4 na taon, maaari mo bang sanayin ang tunog ng kalikasan? Tulad ng Nine Saints, na nagpractice ng piano sa loob ng 100 taon at pumasok sa estado ng pagkakaisa sa pagitan ng tao at piano, nagdulot ito ng sensasyon sa buong God Realm at pinarangalan bilang isang himala sa God Realm. At ang pagkakaisa ng tao, piano, langit at lupa ay mas mahirap. Si Lin Wei, ang batang patriarch ng Silver Sky Blood Demon, ay lalong hindi makapaniwala. Pagkatapos ng 4 na taong pagsasanay sa piano, nakagawa siya ng tunog ng kalikasan. Hindi ba't ang talento ni Yang Xiaotian sa piano ay mas malakas kaysa sa talento niya sa swordsmanship? Malungkot siyang tumingin, nakatingin sa mga kamay ni Yang Xiaotian. Kahit na kayang tugtugin ni Yang Xiaotian ang tunog ng kalikasan, matatalo pa rin siya. Dahil ang tunog ng piano ng Nine Saints ay naging espiritual, at naging isang phoenix at isang tunay na dragon, na isang antas na mas mataas kaysa sa tunog ng kalikasan. Sa sandaling ito, biglang, ang mga kamay ni Yang Xiaotian ay naging mas mabilis muli, at ito ay mas mabilis pa kaysa sa pinakamabilis na oras ng siyam na mga santo ngayon, napakabilis na ang lahat ay nasilaw. Nang makita ng Nine Saints ang teknik ni Yang Xiaotian, nagulat siya, Tianshou Divine Hand. Tianshou Divine Hand, hindi ba ito nawala? Paano malalaman ni Yang Xiaotian ang Tianshou Divine Hand? Ang Tianshou Divine Hand ay isa sa 10 pangunahing diskarte sa pagtugtog sa Divine Realm, ang pinakamahirap matutunan, ngunit kung matututuhan mo ito, maaari mong itaas ang tunog ng piano sa ibang antas. Nagulat din ang Lord of Kaitian nang makitang alam ni Yang Xiaotian ang Tianshou Divine Hand. Noong nakaraan, ang Kaitian Academy ay may Tianshou Divine Hand, ngunit nawala ito ng maglaon. Ngayon kahit ang Kaitian Academy ay wala nito. Nagtataka ako kung saan natutunan ni Yang Xiaotian ang Tianshou Divine Hand. Hindi niya maiwasang mapatingin sa Panginoon ng Langit at Lupa. Malinaw, iniisip niya kung ibinigay ng Panginoon ng Langit at Lupa kay Yang Xiaotian ang Tianshou Divine Hand Secret Book. Lahat ay naaakit sa mahiwagang kakayahan ni Yang Xiaotian. Nang isagawa ni Yang Xiaotian ang Tianshou Divine Hand, ang kanyang mga kamay ay naging 10 kamay. 10 kamay ang naglalaro. Ito ba ay isang ilusyon? Ang tanong ng isang master ng espada. Pero kahit anong tingin niya dito, hindi niya masasabing ilusyon lang iyon. Parang totoo. Boss, biglang may lumipad na note mula sa kahoy na piano ni Yang Xiaotian. Nang makita ang talang ito, nagulat ang lahat. Pamilyar ang lahat sa eksenang ito. Ngayon lang tumugtog ng note ang Nine Saints, at ang tunog ng piano ay naging espiritu. Ito ba ay gagawing espiritu ang tunog ng piano? Bulong ng isang ninuno ng espada. Walang pagkakamali, basahin lamang ang nilalaman ng unang post sa 16 hanggang 9 book forum. Ang tunog ng Scyther ay nagiging espiritu, ito ang kaharian ng Diyos ng Scyther.
Maraming mandirigma ang magluluto ng alak at maglalaro ng kudyapi sa kanilang libreng oras. Tiyak na alam nila kung gaano kahirap gawing espiritu ang tunog ng sitar. Maraming mga ninuno ang hindi makakarating sa kaharian na ito sa buong buhay nila, ngunit ngayon si Yang Xiaotian, na 4 na taon pa lamang ay nakikipag-ugnayan sa kudlit, ay malapit ng gawing espiritu ang tunog ng Kupido. Imposible, ganap na hindi niya maabot ang kaharian ng tunog ng sitar na nagiging espiritu. Tinitigan ni Lin Wei si Yang Xiaotian, ang kanyang mga mata ay tila may iluluwa. Tinitigan din ng Nine Saints si Yang Xiaotian ng malapitan. Sinanay niya ang kasanayan sa sitar sa loob ng 100 taon at nakapasok sa kaharian ng hari ng Scyther kung saan iisa ang tao at ang Scyther, ngunit nagsanay siya ng husto sa loob ng libo-libong taon upang makapasok sa kaharian ng Diyos ng Scyther kung saan ang tunog ng Scyther ay nagiging espiritu. Si Yang Xiaotian, na 4 na taon pa lang na nakikipag-ugnayan sa sitar, ay nakapasok na rin sa kaharian ng Diyos ng Scyther. Hindi talaga siya makapaniwala. Sa mga mata na mahirap paniwalaan ng lahat, patuloy na lumilipad ang mga nota mula sa kahoy na piano. Sa huli, ang mga tala na ito ay nagsimulang mag-condense at patuloy na na-condensed sa isang tunay na dragon. Nang tumingin ang totoong dragon, nagulat ang lahat. Piano talaga, Longfeng Chengxiang. Isa lang itong dragon, at hindi lumabas ang phoenix. Sabi ng isang ninuno ng Kaitian College. Ngunit sa sandaling siya ay nahulog, nakita niya ang mga nota na lumilipad muli mula sa mukon, at pagkatapos ay unti-unting napalitan ng isang phoenix. Sa sandaling ito, kumpleto na sina Zenlong at Phoenix, sa paligid ng bulwagan. Dragon at Phoenix. Imposible. Si Lin Wei ay patuloy na nakatitig kay Yang Xiaotian, at patuloy na nagdarasal ng lihim na si Yang Xiaotian ay hindi maaaring pagsamahin ang tunay na Dragon at Phoenix. Ngayong nakikita na sina Zenlong at Phoenix, hindi nababangon si Wu Ran. Ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Lin Wei. Napagtanto ni Lin Wei na wala na siya sa isip. Nakaharap sa mga mata ng langit at lupa at ni Zhao Ming, natakot siya at mabilis na umupo. Napatingin si Kai ng Diyos sa totoong dragon at phoenix na nasa harapan niya, at siya ay nasa isang komplikadong mode. Hindi siya naniniwala na si Yang Xiaotian ay na-expose lang kay Qin Dao sa loob ng 4 na taon at nakarating sa larangan ng piano. Gayunpaman, si Yang Xiaotian ay 70 taong gulang lamang. Kahit na nagsanay si Yang Xiaotian ng Qin Dao sa loob ng mga dekada, naabot niya ang kaharian ng Diyos ng piano, na lubhang nakakatakot. Sinabi niya ng may damdamin, hindi ko inaasahan na ang Xiao Master ay hindi lamang walang kapantay, ngunit maging ang piano ay napakaganda. Pagkatapos ay tumawa siya, ang dulang ito, ikaw at si Xu Pangping. Deng Xupang ang pangalan ng siyam na anak na lalaki. Tingo, this is not necessarily, sabi ni Yang Xiaotian, at pagkatapos, mas mabilis ang kanyang mga kamay, at pinagpapantasyahan ang anino sa hangin. Nagulat ang lahat nang makitang mas mabilis pang gumalaw ang mga kamay ni Yang Xiaotian. Ang mga anino ng mga kamay ni Yang Xiaotian sa wakas ay naging 20 kamay. Dati, 10 kamay lang, pero ngayon, 20 na. Para bang mahahati, at 10 pa. Ang dakilang paggawa ng makalangit na walang kamay na banal na kamay. Nagbago ang mukha ng ika-9 na santo. Kung ang Heavenly Void Divine Hand ay maaaring linangin hanggang 10 kamay, ito ay ang Small Accomplishment Realm. Ngunit kapag ang Heavenly Void Divine Hand ay nilinang sa Great Accomplishment Realm, maaari itong umabot sa 20 kamay. Ang Heavenly Void Divine Hand na may 20 kamay ay mas mahirap linangin. Bago pa man mawala ang Heavenly Void Divine Hand, walang gaanong tao ang makakapag-cultivate ng Heavenly Void Divine Hand sa Great Accomplishment Realm. Nagulat din ang Lord of the Open Heaven nang makita niyang ipinakita ni Yang Xiaotian ang Heavenly Void Divine Hand sa Great Accomplishment Realm. Sa ilalim ng Tianxu Divine Hand ni Yang Xiaotian, na nasa Great Accomplishment Realm, ang mga musical notes ay patuloy na bumubulusok mula sa xylophone, tulad ng mga rune sa katawan ni Yang Xiaotian na patuloy na bumubula nang naiintindihan niya ang 3,000 Demon Gods Formation. Ang bilis ay napakabilis na nakakasilaw. Di nagtagal, ang mga talang ito ay muling nag-condense. Nanlaki ang mata ng lahat nang makita nila ito. Magpapadikit ba ito ng 2 pares ng totoong dragon at phoenix? Nauutol na sabi ni Shi Lao, na nakatayo sa tabi ni Huang Yan. Ang pagsasama-sama ng mga totoong dragon at phoenix ay talagang ang pinakamataas na kaharian na maaaring maabot ng kantang, Dragon and Phoenix Present Auspiciousness, ngunit sa kasaysayan, may isang taong nag-condense ng 2 pares ng mga tunay na dragon at phoenix. Gayunpaman, ang pag-condense ng 2 pares ng totoong dragon at phoenix ay mas mahirap. Hindi nagsalita si Huang Yan, ang kanyang isip ay lubusang nalubog sa mundo ng musikang tinutugtog ni Yang Xiaotian. Sa ilalim ng titig ng lahat, ang pangalawang tunay na dragon ay matagumpay na na-condensed. Kung i-condense ni Yang Xiaotian ang isa pang phoenix, iyon ay 2 pares ng totoong dragon at phoenix.
Sa panahong iyon, magagawang talunin ni Yang Xiaotian ang siyam na santo at mapanalunan ang kompetisyong ito. Ikinuyom ng mahigpit ni Lin Wei ang kanyang mga kamao, at paulit-ulit niyang inuulit ang kabiguan, kabiguan, kabiguan sa kanyang puso. Gayunpaman, sa tahimik na pag-awit ni Lin Wei, patuloy na lumabas ang mga nota mula sa xylophone. Ang mga tala ay nagsimulang paikliin ang pangalawang phoenix. Natense ang lahat, maging ang Panginoon ng langit at lupa at ang Panginoon ng paglikha ay nakatitig dito ng hindi kumukurap. Matagumpay na nakondensed ang ulo ng phoenix noon, at pagkatapos ay ang katawan ng phoenix. Sa huli, ang buntot na lang ng phoenix ang natira. Napabuntong hininga ang lahat, kinabahan din ang siyam na santo. Noong naglaro siya, mas relaxed at comfortable siya kaysa dati, ngunit ngayon ay mas kinakabahan siya kaysa dati, at pati ang kanyang puwitan ay pinagpapawisan. Sa wakas, matagumpay na nakondensed ang buntot ng phoenix. Lumipad palabas ang pangalawang phoenix. Nang matagumpay na nakondensed ang pangalawang phoenix, halos kaagad, maraming mga master sa buong bulwagan ang hindi napigil ang magsaya, at maging ang ilang mga ninuno ng Heaven and Earth Divine Mansion ay nasa sabik at nagsaya, na may kagalakan sa kanilang mga mukha. Si Huang Yan, Hong Feng, Dong Fang Ao at iba pa ay mas masaya. Pinaikot pa ni Dong Fang Ao ang kanyang puwitan doon. Bumagsak ang siyam na santo at blanco ang tingin sa dalawang pares ng totoong dragon at phoenix. Ang mukha ni Lin Wei ay mapotla, na parabang siya ay malubhang nasugatan muli ni Yang Xiaotian. Ang Panginoon ng langit at lupa, si Zhao Ming ay nakahinga rin ng maluwag, at ang kanyang puso ay gumaan. Lalo na ang Panginoon ng langit at lupa. Dati, wala siyang malaking pag-asa para kay Yang Xiaotian. Ngayon si Yang Xiaotian, ang disipulong ito, ay nagbigay lamang sa kanya ng sobrang hindi magagapi na sorpresa. Ang Panginoon ng langit at lupa ay nakaupo doon, at maging ang kanyang likod ay tila itinuwid. Nang akala ng lahat ay tapos na, biglang, ang dalawang pares ng mga tunay na dragon at phoenix na nakapulupot sa bulwagan ay gumawa ng dagandong ng dragon at tumawag ng phoenix. Umalangaw-ngaw ang dragon sa buong mundo. Umalangaw-ngaw sa langit ang mga tawag ng phoenix. Natigilan ang lahat. Ito ay ginagawang mahika ang pagkabulok. Isang ninuno ng pamilya Jun ang nakatitig sa dalawang pares ng tunay na dragon at phoenix na tila nabuhay, nanginginig sa pananabik. Alam mo, ang dalawang pares ng totoong dragon at phoenix na ito ay binago mula sa mga musikal na nota at walang buhay, ngunit ngayon, para silang may buhay, na nagpapaingay sa tunog ng dragon at phoenix. Hindi ba ito ginagawang mahika ang pagkabulok? Ang ganitong paraan ay sadyang hindi nila naririnig. Mabuti, si Kangzo Supreme Zhao Ming ay hindi napigil ang pumalakpak. Ang iba ay nag-cheer din para sa mga mahiwagang paraan. Ang Panginoon ng bukas na langit ay bumulalas din, kami ay mapalad na makakita ng gayong himala ngayon. Walang pagkakamali, isang kanta, isang release, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar. Bagamat may lakas pa rin si Yang Xiaotian na i-condense ang mas maraming musical notes, hindi na siya tumugtog. Nang huminto si Yang Xiaotian sa paglalaro, ang mga epekto ay nananatili pa rin sa puso ng lahat, at ang dalawang pares ng mga tunay na dragon at phoenix ay umungal at umiyak muli, at ito ay tumagal ng mahabang panahon upang mawala. Maghiwa-hiwalay man ang mga tunay na dragon at phoenix, hindi pa rin mapakali ang lahat. Kung ang piano music ng Nine Saints ay nagpasigla sa puso ng lahat, kung gayon ang piano music ni Yang Xiaotian ay yumanig sa kaluluwa ng lahat. Inalis ni Yang Xiaotian ang xylophone. Ang Nine Saints ay tumingin ng malalim sa xylophone ni Yang Xiaotian, na parang gusto niyang itatak ang xylophone ni Yang Xiaotian sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos, binigyan ng Lord of Kaitian si Yang Xiaotian ng Chaos Spiritual Vein at 60 subaw ng Heavenly Daw Holy Water on the spot, at ibinigay din sa lahat ang mga bagay na pinagpustahan ng ibang tao. Gayunpaman, sinabi ng Panginoon ng Kaitian, wala akong Time Divine Tablet sa akin. Ito ay nasa aming Kaitian Academy. Maaari kang pumunta sa aming Kaitian Academy para kunin ito mamaya. Hindi nagulat si Yang Xiaotian na hindi dinala ng Panginoon ng Kaitian ang Time Divine Tablet. Sapat na para sa kanya na magkaroon ng Panginoon ng mga salita ni Kaitian. Pupunta siya sa Kaitian Academy para kunin ito mamaya. Sumunod, nagpatuloy ang piging. Puno ng tawanan ang hall. Ngunit lahat ng tao sa Kaitian Academy ay nasa mga pin at karayom. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumayo na sila at nagpaalam at umalis na. Nakita ng Panginoon ng langit at lupa na ang Panginoon ng paglikha ay malapit nang umalis, at nakangiting nagsabi, si Xiao Mozi ay babalik na kaagad. Gusto ng aking alagad na si Xiaotian na matuto ng espada mula sa iyong disipulo. Paano kung umalis pagkatapos ng pag-aaral? Pinagpapawisan ang lahat. Nakangiting sinabi ng Panginoon ng paglikha, nagbibiro si Senior Guo. Kung pag-uusapan natin ang tungkol sa Escrimador, si Shupang ay hindi katugma sa iyong disipulong si Xiaotian.
Pagkatapos ay sinabi niya, gayunpaman, magkakaroon ng pagkakataon sa kompetisyon sa pagitan ng mga domain. Pagkatapos magsalita, ikinuyom niya ang kanyang mga kamao, at pagkatapos ay inakay ang Nine Saints at ang mga Masters ng Kaitian Academy na umalis. Umalis ang lahat mula sa Kaitian Academy, at nagpatuloy ang piging sa bulwagan. Matapos lisanin ang banal na mansyon ng langit at lupa, ang siyam na banal ay nasa napakababang kalooban, at yumuko ang kanyang ulo at nagsabi, Guro, ako ay pabaya, pasensya na. Sa kanyang opinyon, kung gagawin niya ang lahat, hindi siya matatalo kay Yang Xiaotian. Sinulyapan ng Panginoon ng Kaitian si Master Jiushan at sinabing, natalo ka sa pagkakataong ito, maaari kang manalo muli sa susunod. Ang isa pang ninuno ng Kaitian Academy ay nagsabi, tama ang iyong kamahalan, Shupang, maaari kang manalo muli sa susunod. Sa susunod, si Yang Xiaotian ay pupunta sa akademya upang kunin ang Time God Monument, at maaari kang makipagkompetensya muli kay Yang Xiaotian pagkatapos. Nasa level ka na ng Qin Saint. Bagamat natalo ka kay Yang Xiaotian ngayon dahil sa limitasyon ng marka ng Qin, hindi ito nangangahulugan na hindi ka kasing galing ni Yang Xiaotian sa Qin Dao. Sabi ng isa pang ninuno ng Kaitian Academy, oo, ikaw lang ang Qin Saint ng nakababatang henerasyon. Gaano man katalento si Yang Xiaotian, imposibleng makapasok siya sa Qin Saint level pagkatapos mag-practice ng ilang dekada. Nagawa ka ni Yang Xiaotian na manalo ngayon, pero umasa lang siya sa Tianzhou Divine Hand, sinasamantala lang ito.